Hindi ito ang mga damit ko. Nasaan ako? Kuya, David, Sarah, gising na ang masamang babae. Masamang babae? Sino? Nanay, huwag mong pansinin ang kalokohan ni Chloe. Nanay, pasensya na. Hindi dapat kami sumagot sa iyo. Nanay, kasalanan namin lahat. Tungkol sa ligaw na gulay. Ibigay mo kung kanino mo gusto. Desisyon mo iyan. Hindi na kami magsasalita. Hoy, anong ginagawa mo? Bata pa siya. Bakit mo siya sinasaktan? Papatayin kita. Lalaban ako sa iyo. Ako at si David, ang kuya ko, ay naghirap upang hukayin ang mga ligaw na gulay na ito sa bundok. Ito ang aming rasyon para sa araw na ito. Hindi mo ito maaaring kunin. Ang masamang tao ay masamang tao. Tulad ng dalawa mong kapatid at ng yumaong ama mo. Ang pinakamalaki kong pagsisisi sa buhay ay ang magkaroon ng 3 kayong mga anak. Papatayin kita. Huwag mong saktan si Chloe. Lalaban ako sa iyo. Dalawang lalaki at isang babae At isang manugang. na 4 na buwang buntis. Lahat ay natakot at napuot sa nakaraang sarili ko. Kaya ako, isang kagalang-galang na negosyante, Nang ika-20 ng siglo, ay napunta sa katawan ng isang mapait na matandang bruha noong dekada 80. Ang nakaraang sarili ay mabait at masama. Siya ay tamad at sakim. Buong araw niyang binubugbog at sinisigawan ang 3 niyang anak. Masama siya sa kanyang manugang na 4 na buwang buntis. Masama rin siya sa mga kapitbahay. Buong araw din siyang may pagalit na mukha. Mas masahol pa, ito ay taon ng matinding tagutom. Ibinigay niya ang lahat ng pagkain at suklay sa bahay. Ibinigay niya ang mga ito sa mga taong katulad niya, sa sarili niyang pamilya. Wala siyang iniwang paraan para mabuhay ang sarili niyang sambahayan. David, ito ang mga ligaw na gulay na hinukay ko ngayon. Bilisan mo at ibalik ang mga ito para sa iyo at kay Sarah. Nanay, mahina si Sarah. Masyado siyang mahina dahil sa gutom. Pakibigyan mo kami ng kaunti ng ligaw na gulay na hinukay namin sa bundok ngayon. Bigyan mo lang kami ng isang bahagi, pakiusap. Ang anak na dinadala ni Sarah ay sarili mong apo. Walang pagkain na maibibigay. Nanay, Mas gugustuhin ko pang ipakain ito sa aso kaysa ibigay sa iyo. masama at pangit kang babae. Lahat kayo, umuwi na. Kung walang pagkain, mamatay na lang sa gutom. Evelyn, dahil patay na naman ang asawa mo, ang pag-iingat sa mga pasaway na batang ito ay pabigat lamang. Kung magutom sila, karapat-dapat lang sa kanila. Dahil nag-time travel ako, sisiguraduhin kong makakaligtas ang buong pamilya ko. Ang nakaraang sarili ay talagang nakatroma sa mga bata. Medyo gutom na ako. Ang sama ng lasa nito. Pasensya na. Hindi ko naman sinayang. Tiyak gutom na kayong lahat. Bakit hindi ka na lang mauna kumain? Sarah, buntis ka na ngayon kaya ikaw ang dapat maunang kumain. Chloe, lumalaki ka pa. Halika at kumain ka na rin. Tanga lang ang hindi kakain kapag may pagkain. Sige, kumain na kayo. Kung hindi, itatapon ko na ito. Taon ng taggutom. May pagkain sa bahay. Unahin ang mga buntis at bata. Naubos na ang mga ligaw na gulay. Hindi. Ang nakaraang sarili ay isang malupit na tao. Pinagdusa niya ang 3 niyang anak at manugang hanggang sa maging lubos silang sawi. Dagdag pa ang mga natural na kalamidad at tagtuyot. Walang tubig, walang pagkain, at namatay siya. Nag-time travel lang ako. Sa ganitong gulo. Ito ay isang bangungot na simula. Kaya ito ang maalamat na cheat code para sa time travel. Ibabad ang patay na balat ng puno. Pwedeng i-redeem ng 5 sentimo. I-redeem? Ang kailangang cheat code para sa time travel. Tingnan natin kung ano ang kaya ng system na ito. nanay, anong ginagawa mo nakatayo sa bakuran? Ako lang ba ang nakakakita ng system na ito? Kailangan kong subukan ang mga features nito ng mabilis. Kanina lang. Naubos na ba ang ligaw na gulay sa bahay? Bala ko sanang pumunta sa bundok para tingnan kung may mahuhukay pa ako. Buntis si Sarah. Dito ka lang sa bahay at alagaan mo siya at ang sanggol. David, si Chloe ay bata pa, kaya bantayan mo siya para hindi tumakbo. Si nanay ay hahanap ng pagkain para sa inyo. Nanay, anong gagawin mo sa balat ng punong yan? Ito ay hindi na pwedeng kainin. Itapon mo na lang. Nanay, alam kong wala kang pakialam sa amin, pero buntis si Sarah. Si Chloe ay bata pa.
at ang natira na lang sa bahay ay ilang pirasong balat ng puno. Kung itatapon mo, ano ang kakainin nila ngayong gabi? Gusto mong si Sarah At ang kanyang anak sa sinapupunan. at si Chloe ay kumain ng balat ng puno? Kung may mangyaring masama, sino ang mananagot? Ayaw din namin, pero ito lang ang pagkain na makita namin. Nanay, alam kong pinipilit mo kami na lumabas at maghanap ng pagkain. Pwede akong maghukay ng mas maraming ugat at balat ng puno. Pero pakiusap, mag-iwan ka para kay Sarah at Chloe. Ang isa sa kanila ay buntis, ang isa ay bata pa. Nakikiusap ako sa iyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bangon. Kung hindi ka pumayag, mananatili kaming nakaluhod dito. Sige lumuhod kayo. Ngayon lalabas ako. Nakatira sa bahay buong araw na walang makain. O mainom. Ano? Gusto mo akong patayin sa gutom? Umalis ka sa harap ko. Sila ay tumatahimik lang pagkatapos ng sermon. Naaawa talaga ako sa mga batang ito. Anong problema, Sarah? Okay ka lang? Kuya, ngayon wala nang natitirang pagkain sa bahay. Ganito tayo tratuhin ni nanay. Hindi ko na talaga kaya. Baka dapat tayo tumakas. Pero buntis si Sarah at saka si Chloe. Sobrang bata pa niya. Sa taon ng taggutom na ganito, saan tayo pupunta kung aalis tayo dito? Pero, Bakit ako napakamalas? Mula nang mag-asawa ako sa pamilyang ito, may taggutom. At napunta ako sa ganyang biyanan. Wala akong pagkain para sa sarili ko. Hindi mahalaga kung magutom ako, pero masakit para sa anak ko sa sinapupunan. Pasensya na mahal. Dahil lahat ito sa pagiging walang kwenta ko, binigo kita. sige, tigilan mo na ang pag-iyak. David, kunin mo ang pala. Umakyat tayo muli sa bundok para maghukay ng ligaw na gulay. Sarah, ikaw at si Chloe ay manatili muna sa bahay. Huwag kang mag-alala. Bago dumilim ngayon, tiyak na makakahanap ako ng pagkain at dadalhin ito pabalik. Anong impyernong lugar ito? Balat ng patay na puno ay maaaring ipagpalit ng 5 sentimo. Palitan? Palitan. Pwede ko talaga silang ipagpalit ng pera? Binubuksan na ang tindahan ng sistema. Ang host ay pwedeng magpalit ng mga gamit. Ito ang tindahan ng sistema. Ang itlog ay tig-1 sentimo. Eksaktong 5 tao ang nasa bahay. Tig-1. Talagang isang hindi matatalong cheat code. Sa pamamagitan ng pinakamabisang pandaraya na ito, tiyak na magagabayan ko ang aking pamilya nang ligtas sa taong ito ng taggutom. Nakakita ng nakakain na ligaw na gulay. Saan sila? Ang mga ligaw na gulay ay tinatawag ding nakaliligtas buhay na gulay. Noong bata ako, sinabi sa akin ng nanay ko, Noong panahon ng matatanda, ang pagkain ng mga ito ay mas madaling tunawin kaysa sa ugat at balat ng puno. Nakabusog ito. Sino yan? Oh, Evelyn, ikaw ba yan? Mga itlog ito. Sa taggutom na ito, hindi na tayo makakuha ng ugat at balat ng puno at nakahanap ka ng itlog? Saan mo ninakaw ang mga iyan? Sinong nagsabing ninakaw ko yan? Hindi mo ninakaw? Ikaw ba ang nanitlog niyan? Evelyn, ang pamilya ko ilang araw nang hindi kumakain. Pwede mo bang ibahagi sa amin ang ilang itlog? Hanapin mo ang sarili mong itlog. Tungkol naman sa mga itlog na ito, iuuwi ko sila para sa aking anak, si Chloe, at si Sarah, para makabawi sila. Oh, anak, Chloe at Sarah, sa tingin ko, gusto mong lahat iyan sa iyo lang. Alam ng lahat na malupit at masama ka sa sarili mong pamilya. Hindi ito lihim. Ang mga itlog na ito, tila ninakaw mo sila sa kung saan. Hindi mo kayang ubusin lahat mag-isa. Ibigay mo na lang. Akin na. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob. Akin ang mga itlog na ito. Sinasabi ko sa iyo, lumayo ka. Si Evelyn ay kilala sa pagiging masama. Sa sarili niyang anak na lalaki, anak na babae, at manugang, siya ay napakalupit. Mas mabuting wag na tayong makialam sa kanya. Tara na. Tingnan natin sa ibang lugar. Kung makakahanap siya ng itlog, Makakahanap din tayo. Ang dati kong sarili ay mainitin ang ulo. Isa akong tunay na nakakatakot. Iyon talaga ang nagligtas sa akin sa maraming problema. Ngayong mga araw na ito, ang mga tao ay hindi natatakot sa matatapang. Natatakot sila sa mga desperado. Pasaway na bata. ang nakakaing ligaw na gulay ay maaaring ipagpalit ng 25 sentimo. Host, gusto mo bang magpalit? Magpalit. Ang pagkain lang ng itlog ay hindi makakabusog sa iyo. Kailangan ko ring bumili ng pangunahing pagkain. Matagumpay ang pagpapalit ng harina.
Ang pagkikitang pera ay parang kumakain ng dumi. At ang paggastos ng pera ay parang pagtatai. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon, kahit papaano, ay may nakuha ako. Naghanap na kami sa lahat ng malalapit na lugar. Anumang nakakain. Ay naubos na ng mga taga-baryo. Pare, Sarah at Chloe, kailangan nilang palakasin ang kanilang katawan. Tara pare, maghanap ulit tayo. Kung wala tayong makitang makakain, hindi na tayo uuwi ngayong gabi. Diyos ko, pagod na pagod ako. Ay nako, bumalik na ang masamang babae. Dumidilim na. Saan ka pupunta? Kami. Tigilan mo na ang kalokohan. Buong araw akong abala sa labas. Humanda na kayong kumain. Naubusan na rin kami ng ugat at balat ng puno sa bahay. Wala nang natitira pang makakain. Bakit kayo kakain ng ugat at balat ng puno? Kainin ito. Ano? Ito ay... Hari na! At mga itlog! Tama. Ngayong gabi, kumain tayo ng tortang itlog. Talagang harina ito. At mga itlog. Sa taon ng matinding tagutom na ito, kahit ang ugat at balat ng puno ay halos lahat naubos na. Kaya, nananaginip ba ako? Saan nanggaling ang mga ito? May paraan ako. Kaya wag mo nang alamin kung saan. At kumain ka na lang. Tungkol naman sa mga batang ito, tingnan mo sila na kumikinang ang mga mata. Ngayon makikita nila ako, ang masamang ina at masamang biyenan, sa bagong pananaw. Mga kapatid, ano ang lasa ng harina at itlog? Noong nakaraang taon sa bahay ni Ginang Jones sa katabi, nakita ko siyang nagbigay sa kanyang munting apo at ang sarap-sarap ng itsura. Ang harina at itlog ay malambot at masarap. At kapag ginawang torta, ang bango. Tingnan mo kayo, kawawa naman Sarah, masahin mo ang masa at pakuluan ng mga itlog dahil ngayong gabi magpipista ang ating pamilya. Sa totoo lang, kalimutan mo na, ako na ang magluluto at hayaang matikman mo ang luto ko. Nagbago na ang tono ni nanay. Sino ba ang may alam? Tingnan natin. Tortang itlog, anong lasa kaya niyan? Ito na, tortang itlog. Hindi ko ipagpapalit sa kahit ano. Pero bakit kayo nakatitig? Sige na, kumain na kayo. Bakit kayo nag-aalinlangan pa? Tingnan ninyo ako. Wow. Ang bango ng mga tortang ito. Sa isang kagat, mararamdaman mo ang lutong at ang sumasabog na aroma. At may itlog sa ibabaw. Naku, ang sarap na nakakabuwang. Kaya hindi pa ba kayo kakain? Kung ganoon, itatapon ko na ito. Sarah, bakit hindi ka kumakain? Sabi mo dati na kapag nakita mo akong kumain ulit, bubugbugin mo ako at ang sanggol sa aking tiyan? Ah. Sabi mo dati, kung makita mo akong kumain ulit, bubugbugin mo ako hanggang mamatay at ang sanggol sa aking tiyan. Ah! Kailangan bang maging sobrang dramatiko? Pero sa tingin ko, may sinabi akong ganyan. Huwag mong isipin na dahil buntis ka, magpapasikat ka sa harap ko. Sasabihin ko sa iyo, wala akong pakialam sa tatlong iyan na mga pasaway na bata na aking pinanganak. Kahit kaunti, pabayaan ka pa kaya, at iyang walang silbi sa iyong tiyan. Tao ng taggutom, isang tulad mo. Kung maglakas loob kang mang-udyok kay David at sa iba na sumagot sa akin, pagsisihan mo iyan. Narinig mo ba ako? Narinig ko! Narinig ko! Narinig ko! Ang dating sarili siguro ay santa sa nakaraang buhay, para tratuhin ang sarili niyang anak at manugang na babae ng ganito. Mukhang, upang makaligtas sa taon ng taggutom na ito, makakaharap natin ang lahat ng uri ng balakid sa daan, ngunit hindi ako mapipigilan niyon. Sige, nagbago ang isip ko, papayagan kitang kumain, lahat kayo umupo at kumain.
Ano ang hinihintay ninyo? Umupo. Okay. Parang ibang tao ang biyenan ko. May mali ba sa pancake at itlog? Ano? Pinagdududahan mo bang hindi nakakain ng pancake at itlog? Tama iyan. Nilason ko ang harina at itlog dahil lahat kayo ay pasanin ko. Sige, kumain kayo. Pagkatapos kumain, malalason kayo at mamamatay rin naman. David, pare at Sarah, ang mga pancake at itlog na ito ay hindi lason. Ang sarap talaga. Busog na ako. Wala akong pakialam kung busog ka o hindi. Huwag mong gutumin ang nasa tiyan mo, aking munting sanggol. Magpatuloy kang kumain. Mula ngayon, ikaw at si Chloe, bilang mga mahihina at may sakit sa pamilya, kung may kailangan kayo, tawagan ninyo si David at ang isa pang kapatid na lalaki, at ako, ang inyong nanay. Ang sarap talaga ng pancake at itlog. Isang kainan, nakakabusog ng ilang araw. Hindi pa ako nakakain ng busog sa mahabang panahon. Ang sarap ng pakiramdam. Ano ang ginagawa mo rito? Evelyn, ang pagkain na ibinigay mo sa akin at kay Martha noong huli ay naubos na? May natitira ka bang pagkain? Ano ang tinititigan ninyo? Kahit may pagkain ako, hindi ko ibibigay sa iyo. Pwede kang mamatay sa gutom. Sino ang nagsabing magugutom tayo? Kakain lang namin ng pancake at itlog. Ang bango. Para talaga itong tinapay. Evelyn, saan mo nakuha ang tinapay at itlog? Wala kang pakialam. Sino sa tingin mo kausap mo? Ako ang kapatid mo. Evelyn, may natitira ka bang itlog o tinapay? Matapos naming ubusin ang ligaw na gulay na ibinigay mo sa amin noong nakaraan, si Sarah at ako ay hindi kumain ng ilang araw. Bigyan mo na lang ako ngayon at hayaan mo akong dalhin ang mga ito. Oh, gusto mo ng pagkain? Gusto mo ng itlog at tinapay? Lumabas ka sa pinto at ikaw na mismo ang maghanap sa bundok. Evelyn, ako ang panganay mong kapatid. May pagkain ka sa bahay pero ayaw mo akong bigyan. Pero binibigay mo sa mga pasaway na ito. Kami ang tunay mong pamilya. Hindi ba pamilya ko ang sarili kong mga anak? Dapat ba akong maging pamilya sa mga tamad at walang silbi na tulad mo? Sa tingin mo baliw ako? Sige, lumabas ka. Bawat isa para sa sarili. Bawat isa ay nag-iingat para sa sarili. Oh, saka, kanina, binigyan ko ang pamilya mo ng 2 set na gusot na damit, 3 bigkis ng ligaw na gulay, at 4 na piraso ng balat ng puno. Iyon ay utang na kuha mo? Dapat mo akong bayaran agad? Kung hindi mo ako babayaran, pupunta ako para maningil. At hindi mo ito magugustuhan. Ikaw, Sabihin niyo sa akin, tama ba ako? oo. Lumabas ka sa pinto. Huwag mong hahayaang tumama ang pinto sa iyo. Di. Ikaw, Lumabas o sasaktan kita. ikaw Evelyn, maghintay ka lang. Maghintay kayo, lahat kayo. Maghintay kayo, lahat kayo. Kuya David, Sarah. Anong nangyayari? Nagbago na ba talaga si nanay? Anong pinagbubulungan niyo? Tigilan niyo yang walang kwentang bulungan. Tandaan niyo lang, habang nandito ako, hindi kayo magugutom. Sige, busog ba lahat ngayon? Matulog na kayo ng maaga. May trabaho tayo bukas. Magkita tayo sa bakuran. Huwag mahuli. Sino mang hindi pumunta. Akala ko nagbago na ang biyenan ko. Yung dati niyang pag-arte, malamang nag-away sila ng sarili niyang pamilya. Baka bukas, may maisip na naman siyang paraan para pahirapan kami. Sumikat na ang araw. Oras na para magtrabaho. Tayo na at magtrabaho. Panganay na anak, Narito. David. Narito. Chloe, Sarah, Narito, ano ang problema? Kumain kayo ng tortang itlog kahapon, at ngayon wala na kayong lakas magsalita? Gising na, lahat. narito? Panganay na anak, David, sumama kayo sa akin sa bundok para maghanap ng pagkain. Mga gulay, balat ng puno, ugat ng damo, hukayin nyo hanggat kaya nyo. Umuwi na tayo bago magdilim. Chloe, Sarah, kayo dalawa ang maiiwan sa bahay. Maghanda kayo para sa amin. Pwede pa bang kainin yung tortang itlog kahapon? Oo, pero kung lahat maghuhukay ng mas maraming ugat at balat,
Mas marami, mas maganda. Sa mga bagay na ito, maari nating ipagpalit sa tindahan ng sistema para sa harina at itlog. Ngayon, umalis na tayo. Ang biyana na yan. Ano ba ang gusto niya sa pag-iwan sa akin sa bahay? Hindi, kailangan kong sumunod at makita. Sara, alam ko gusto mong sumunod sa kanila kaya sabay na tayo. Nakakita ng 3 patay na puno na may lumang balat. Ngayon, para lang mabusog ang tiyan natin, kahit ang balat ng puno ay binabalatan ng sunod-sunod. Ang balat ng mga punong ito ay luma na lahat, hindi na pwedeng kainin, pero maaari itong ipagpalit para sa mga produkto mula sa tindahan. Panganay na anak, David. Hindi ba kayo dapat nasa bahay? Kami. Sige, mag-ingat ka sa bata sa tiyan mo, dahil nandito ka na, tulong sa paghuhukay ng balat. Kapag nabalatan na natin ito, uwiin at pakuluan, sapat na iyon para sa buong pamilya ng ilang araw. Okay ka lang? Bakit ang ingat-ingat mo? Masakit ba? Ang masamang babaeng ito ay talagang nag-aalala sa akin? Okay ka lang? Bakit ang ingat-ingat mo? Masakit ba? Ang pakiramdam na inaalagaan ni nanay ay napakaganda. Matalinong bata, mag-ingat ka mula ngayon. Nabalatan na natin lahat ng balat. Tara, tingnan natin sa unahan. Ang galing! Magkakaroon tayo ng karne ngayong gabi. Kuya David, Sara, ngayong gabi ay... Ibigay mo sa akin ang pugo. Maingat na maghanap ang lahat. May mga ugat at balat ng puno, at iba pang bagay na pwedeng kainin. Pulutin lahat, huwag sayangin. Malaking dami ng KLN Clay ang nadetect sa unahan. Ito ay kaoling clay. Ang pagkain nito ay nagpapabusog, pero hindi mo ito matutunaw. Sa taon ng taggutom, walang choice ang mga tao. Lahat sila kumakain ng ganito. Mataas ang mortality rate, pero ngayon, malaking tulong ito sa akin. Sang-ayon. Ang presyo sa panahong ito ay sobrang mura. Ang bigas ay 14 na sentimo kada pound. Ang baboy ay 57 sentimo kada pound. Itong pera, sa tindahan ng sistema, ay makakakuha ng maraming gulay at harina. Sapat para sa buong pamilya sa loob ng ilang buwan. Sa oras na iyon, ang panganay na anak at si David, si Sara at ang sanggol sa kanyang tiyan, at si Chloe ay magkakaroon ng sapat na pagkain. Nasaan si Chloe? Akin itong ligaw na pugo. Hindi mo ito pwedeng kunin. Chloe, bata, ibigay mo sa akin ang pugo. Ginang Evans, ako ang unang nakahuli nito. Hindi ko ibibigay. Sa tagutom na ito, may ligaw na pugo pala sa bundok? Agawin, sapat para sa pamilya namin na kumain ng masarap. Bata, kung hindi mo ibibigay, pagsisisihan mo. Sinaktan mo ako. Sasabihin ko sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Chloe, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw at ang dalawa mong kapatid, ayaw kayo ng nanay ninyo. Kahit na ibalik mo ang pugo, hindi ito para sa inyo ng mga kapatid mo. Kung ganoon, mas mabuti pa na ibigay mo na lang sa amin. Makinig ka, pasaway, taon ito ng taggutom. Walang may pakialam kung mabuhay ka o mamatay. May magligtas sa akin. Sino ang may tapang na hawakan ang anak ko? Chloe, okay ka lang? Ayos lang ako. Aba? Tingnan mo kung sino ito. Aba, kung hindi si Evelyn. Ginang Evans, bakit mo dinala ang mga anak mo para asarin ang aking mahal? Evelyn, alam ng lahat sa baryo na napakasama mo sa mga anak mo. Ang munting pasanin mo ay isang pasaway. Tinutulungan kita sa pagdisiplina sa kanya. Nagsisinungaling ka. Hindi ako mahirap. Sinubukan mong nakawin ang ligaw na pugo mula sa akin. Gusto ko lang na ang lahat sa pamilya ay magkaroon ng karne. Ano ang mali ko? Siyempre mali ka. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang ipinanganak ka. Evelyn, tama ba? Ang mga ginawa ng nakaraang sarili ay nagdulot na ang lahat sa paligid nila ay nagkakaroon ng pagkiling laban sa pamilya nila. Kung hindi nagkakaisa ang pamilya, natural na bubuliin tayo ng mga tagalabas. Ito ay isang buhay na halimbawa. Tama ka. Alam ko na, Evelyn, sasang-ayon ka sa mga pamamaraan ko. Ang isang batang babae, tulad ng sa iyo ay nararapat sa isang magandang palo. Ang palo ay nararapat. Evelyn, nabaliw ka na. Paano matapang kang manakit sa akin? Huwag mong saktan ang nanay ko. Ang maling asal ng bata ay kasalanan ng ina. Ang anak mo ay hindi masunurin. Kung gayon, ikaw bilang ina, ang tatanggap ng palo sa halip. Wala ka ba sa iyong katinuan?
Hindi ba't lagi mong kinamumuhian ang sarili mong mga anak? Kung sino ang kinamumuhian ko ay problema ko. Hindi mo na dapat pakialaman. Wala kang karapatang makialam. Mula ngayon, kung mahuli kita na inaasar muli ang aking mahal, matanda man o bata, hindi ko hahayaan na makatakas ang sinuman sa inyo. Lumabas kayo. Masakit pa ba? Chloe? Masama akong ina noon. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan ang sinuman na saktan ka muli. Dahil ito ang tindahan, dapat may gamot, di ba? 0.4 gramo ng puting gamot na spray ay 50 sentimo lang. Ang mga bagay ngayon ay napakamura. Huwag kang matakot. Itong masamang babae, nagbago na ba siya at naging mabuti? Nanaginip ba ako? Napakaba ng munting ito. Baka iniisip niya na mananakaw ko ang kanyang ligaw na pugo? Nahuli ko itong ligaw na pugo. Gusto kong iuwi ito para ibahagi sa lahat. Pakiusap, huwag mo itong kunin. Mayroon itong sangke at kanela. Iba't ibang pampalasa para sa nilagang manok. Ang manok na luto nito ay tiyak na masarap. Chloe, ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon. Kapag natapos na si nanay sa pagluto ng nilagang manok, ikaw at si Sarah ay bawat isa ay makakakuha ng malaking hita ng manok. Talaga bang makakain ako nito? Siyempre, tara na, uuwi si nanay at lulutuin ito para sa inyo ngayon na. Nanay, kanina, si David at ako hindi kayo mahanap ni Chloe at akala namin nakauwi na kayo. Kaya bakit kayo late umuwi? Nagkaroon kami ng munting problema sa daan, pero naayos na namin. Eto, ang ligaw na pugo na nahuli ni Chloe. Ngayong gabi, lulutuin natin ang pugo. Wow! Talagang ligaw na pugo ito. Chloe, ang galing mo? Sige, buong araw na tayong abala. Ngayon, tara, bilangin natin ang ani ngayon. Hindi masama, marami rin. Ibigay mo lahat sa akin. Nanay, Alam ko na kung ano ang sasabihin mo. Huwag kang mag-alala. Ang mga ugat at balat na ito, hindi ko ibibigay kanino man. Itatago ko lang para sa pamilya natin. Buntis ka pa. Buong araw kang pagod. Magpahinga ka na. Kapag handa na ang hapunan, tatawagan kita. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Hindi, talagang hindi. Salamat sa pagod mo, nanay. Natagpuan ang maraming ugat at balat sa basket. Maaaring ipagpalit sa 30 sentimo. Ipagpalit. Una, banlian ng kumukulong tubig ang pugo para madaling balatan. Ang babaeng may asawa ay parang natapong tubig. Sarah, oh Sarah, para sa pamilya Miller na magkaroon ng anak na tulad mo ay 10 henerasyon ng malas. Tingnan mo ang itsura mo. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Sinabihan na kitang huwag magpakasal sa pamilyang ito, pero hindi ka nakinig. Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan mo. At ngayon taon, ng taggutom. Kung hindi ako dumating para tingnan ka, sino ang nakakaalam kung kailan magugutom ka o papatayin ng mga biyanan mo nang walang nakakaalam? nanay, Huwag mo akong tawaging, nanay. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Simula nang ang anak kong babae ay nagpakasal sa pamilya mo, wala siyang kahit isang magandang araw. Iyan ang mapang-asar, ngunit mabait na ina ni Sarah. Ang biyenan ng dati niyang pagkatao. Ang dati niyang pagkatao ay may masamang reputasyon sa baryo, kaya ang relasyon ng dalawang pamilya ay laging maigting. Kapag nagpakasal ka sa pamilya niya, nakalimutan mo na ang sarili mong ina. Sa tingin ko, hindi ka natututo. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. May dinadala kang bata, araw-araw. Lalong nagiging mahirap ang buhay. Nanay, hindi ganoon. Kumain kami kahapon, tortang itlog, at magkakaroon kami ng ligaw na pugo. Akala mo matanda na ako at madaling lokohin? Dahil sa reputasyon ng biyanan mo? Sa totoo lang, kalimutan mo na ang itlog o hita ng manok. Kahit na mayroon, hindi ka man lang makakaamoy ng dumi ng manok dito. Pabayaan na ang makakuha ng mainit na pagkain. Sarah, halika dito. Eto, ang mga ligaw na gulay dito ay ang pagkain na inihanda ko para sa iyo at sa iyong sanggol. Dahil hindi ka sasama sa akin, kunin mo ito at itago ng maayos. Huwag mong hayaang ang mga walang hiya ay kunin ito mula sa iyo. Sabi ko, malapit ka nang maging ina, kaya manindigan ka para sa iyong sarili. Huwag hayaang lagi kang abusuhin ng mga biyanan mo nang hindi lumalaban. Buhay pa ako, alam mo. Kung mangahas ang mga biyanan mo na abusuhin ka, lumapit ka sa akin at sabihin, ako ang maniningil para sa iyo. Talagang masama ang relasyon ng mga biyenan, lahat dahil sa ginawa ng dati kong pagkatao. Dahil nagpasya akong pangunahan ng pamilya, patungo sa magandang buhay. Sa palagay ko kailangan kong humanap ng pagkakataon na ayusin ang mga bagay sa pamilya ni Sarah. Sarah, dalhin mo ang basket dito, tingnan ko. Pero ang nanay ko, Ano ang problema? Siya ang nanay mo, ako rin ang nanay mo. Ngayon ikaw ay ang panganay na manugang na babae ng pamilya. Ano, hindi na ba mabibilang ang salita ko? Masyadong maraming ligaw na gulay ay masama sa tiyan mo. Walang tatalo sa karne at itlog. akala ko nagbago na siya, pero pareho pa rin. Kasalanan ko.
Wala akong silbi. Nagbigay lang ng pagkain ng nanay ko. At kinuha niya ito. Kahapon binigyan pa tayo ng nanay ko ng tortang itlog. Siguradong nagbago na siya, di ba? Sarah, sa tingin ko, si nanay ay medyo naiiba rin sa dati. Sara, ipinagtanggol pa ako ng babaeng iyan ngayon. Inagaw niya ang ligaw na pugo na nahuli ko mula sa pamilyang Brutus sa kapitbahay at ibinalik. Binenda pa niya ang sugat ko at inaliw ako. Sa tingin mo, nagbago ba talaga siya para sa ikabubuti? Sa taon ng taggutom, ang pagkain lang nito ay isang karangyaan na. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon akong sistema. Mas mapapakain ko pa ang mga bata. Manok at itlog sa bawat pagkain ang magiging pamantayan ng ating pamilya mula ngayon. Ang bango. Kailangan pang lutuin ng kaunti ang manok. Habang mas matagal na niluluto, mas sumasarap. Ganyan talaga sumasarap. Pero, parang may kulang pa rin. Itong ligaw na gulay dito ay para sa iyo at sa iyong sanggol kainin. Kung hindi ka sasama sa akin, kunin mo ito at ingatan. Huwag mong hayaang may walang hiyang lalaki na kunin ang mga ito sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, magiging ina ka na. Ipagmalaki mo ako. Tigilan mo na ang pagpapabasta sa iyong mga biyanan at manindigan ka para sa sarili mo. Hindi papatay ang nanay mo, alam mo ba? Kung ang pamilya ng iyong biyanan ay maglakas loob na mang-api sa iyo, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanila. Bata ka pa rin, ano? Chloe, inaamoy mo na ang bango ng matagal, ha? Mabango, di ba? Mabango, pero hintayin mo hanggang matikman mo. Chloe, may trabaho si nanay para sa iyo. Kaya mo ba? Yung babaeng kalalabas lang, naaalala mo ba siya? Oo, sige nang Miller yon. Siya ang nanay ni Sarah. Malapit ng luto ang nilagang manok. Tawagin mo ang pamilya niya. Pakainin natin sila, okay? Ako? Oo, Chloe. Ito ang pinakaunang trabaho para sa iyo. Huwag mong biguin si nanay. Pagbalik mo, siguradong bibigyan ka ni nanay ng malaking hita ng manok. Ang aking biyanan, puro daldal lang. Nagpapadala ng bata. Hindi siya makakatanggi ng hindi nahihiya, diba? Magandang pagkakataon para ayusin ang mga bagay. Sige, para sa malaking hita ng manok, alis na ako. Ginang Miller. Ginang Miller, sabi ng nanay ko na imbitahan kayo sa nilagang manok. Anong sinabi mo? Ginang Miller, nagluto kami ng nilagang manok sa bahay. Sinabi sa akin ni nanay na puntahan ka. Dapat kayong dumaan at kumain kasama namin. Halos maluto na ang karne sa kaldero. Nilagang manok? Ngayon, hindi na tayo makakuha ng ugat at balat ng puno. Saan ka nakakuha ng manok? Nakahuli ako ng ligaw na pugo sa bundok. Nanay, ang mga biyanan ni Sarah ay wala sa ayos. Alam nila na halos wala na tayong pagkain. Pumunta lang sila rito para inisin tayo. Anong nilagang manok? Dahil sa reputasyon ng babaeng si Evelyn Sanayon, magiging mabait ba siya? Hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Sabi ng nanay ko, pamilya tayo. Pamilya, mahal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang ligaw na gulay na binigay ko kay Sarah kanina, kinuha ba muli ng nanay mo? Wala kayong pagkain. Kaya pinapunta ka ni Sarah sa akin? Hindi po, Ginang Miller. Ewan, hindi ko rin maintindihan. Ikaw ang nanay ni Sarah. At tinatawag ni Sarah ang nanay ko na nanay. Pareho silang tinatawag na nanay. Kaya ibig sabihin pamilya tayo. Ito na lang ang natitira sa bahay. Ibalik mo ito kay Sarah. Kayo na ang kumain yan. Huwag mong hayaang malaman muli ng nanay mo. Nanay, ibinigay mo lahat sa kanila? Ano naman ang kakainin natin? Sige, sige. Umuwi ka na. Bakit ayaw mong sumama sa akin? Pinapunta talaga ako ng nanay ko para imbitahan kayo kumain ng karne. Ito ay bigay ng nanay ni Sarah. Kaya ko kayo pinapunta para kumain ng nilagang manok sa bahay. Akala niya, kinuha ko ang ligaw na gulay na binigay niya kay Sarah mula sa kanya at pinasneak kanyang magbalik ng isang bundle. Kalimutan mo na. Kapag luto na ang manok, magdala ka lang ng isang mangkok sa kanya para maniwala siya. Nanay, gutom ako. Pwede pa ba akong kumain ng malaking hita ng manok? Kung walang hita, okay lang kahit anong parte. Haha, syempre may hita ng manok. Magaling si Chloe sa pagkakataong ito. Kukuha na ako. Pumasok ka sa loob at tawagin mo ang mga kapatid mo at si Sarah para pumunta rito. Yehey! Makakain ako ng hita ng manok! Ang bango. Ito ba ang lasa ng karne? Ang sarap ng amoy. Eto, binigyan ka ni nanay ng malaking hita ng manok. Kain na, nakita mo? Sinabi ko sa'yo. Sige, kain. Sarah, buntis ka, alam mo. Uminom ka muna ng sabaw ng manok para mahasa ang iyong panlasa.
Teka, ito ba talaga para sa akin? Ano pa ang hinihintay mo? Sige, inumin mo. May karne ka pang kakainin mamaya. Kung ano man ang iniisip niya, susunod na lang ako. Mas mabuti ng busog kaysa magutom. Dahan-dahan. May pagkain pa sa kaldero para sa asawa mo at kay David. Bakit hindi pa sila kumakain? Mga lalaki. Nakita nila na hindi pa luto ang ligaw na pugo, kaya lumabas sila para subukan ulit ang swerte nila. Baka makahuli pa sila ng ilan. Dumidilim na sa labas. Hahanapin ko sila ngayon din. Buntis ka pa. Dito ka lang at bantayan ang kaldero. Ako na ang pumunta. Evelyn, may mali. Ang mga anak mong lalaki ay nasa problema. Ano ang nangyari? Evelyn, noong ang dalawa mong anak na lalaki, si David at ang kapatid niya, lumabas, nakatagpo nila ang kapatid mo, si Marcus, at ang asawa niya. Kahit papaano, ang dalawang panig nag-away. Si David at ang kapatid niya itinakas ni Marcus at ibinitin sa pintuan. Naku! Nanay, ano ang nangyari? Sarah, Chloe, sumama kayo sa akin. Kayong dalawang mga pasaway na bata. Parang ang nanay ninyong traidor. Papatayin ko kayo sa pambubugbog. Bakit namin ibibigay ang aming tortang itlog at itlog sa mga tulad ninyo? Mga pasaway na bata? Naglalakas loob kayong sumagot? Marcus, nanghihina ka ba o ano? Suntukin ninyo sila ng mas malakas. Papatayin ko kayo. Nanay, Anong nangyayari dito? Well, Evelyn, lakas ng loob mong pumunta rito. Ito ang magagaling na anak na pinalaki mo? Ang aking biyanan at ang kanyang pamilya ay pare-pareho lang. Naku, ngayon, si David at ang kapatid niya ay nasa problema. Una, ang akin ay akin. Ibinibigay ko ito sa sino mang gusto ko. Pangalawa, sila ay mga anak ko. Kung maglakas loob kang insultuhin sila muli, huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Ano ang sinabi mo? nanay, Evelyn, anong nangyari sa'yo? Paano mo mapakikinggan ang mga pasaway na bata? Sinasaktan mo ang samahan natin bilang magkapatid. Disiplinahin ko lang sila para sa'yo, bilang kapatid mo. Ano ang sinabi mo? Noong huling makita kitang kumakain ng tortang itlog at humingi ako sa iyo, bakit hindi mo ako binigyan? Dahil ba ang mga pasaway na batang ito ay nagdudulot ng gulo sa likod ko? Bingi ka ba? Sinabi ko sa iyo, sila'y aking mga anak. Mas mabuti pang pakawalan mo na sila ngayon at humingi ka ng tawad. Kung hindi, hindi ako magiging mabait. Ayan, Evelyn. Nakikita mo ba kami? Ang kuya mo at ang asawa niya? Siya nga pala, hindi ba kita hiniling na ibalik ang 2 set ng gusot na damit, 3 bigkis ng ligaw na gulay, at 4 na piraso ng balat ng puno na ibinigay ko sa iyo? Dahil nandito ako ngayon, dalhin mo rito. Evelyn, ikaw. Noong huli kang pumunta sa bahay ko, pinalinawag ko ito ng husto. Maraming beses akong tumulong sa pamilya mo dati. Ang pagbibigay sa iyo ng pagkain ay kabutihan, ang hindi pagbibigay ay karapatan ko. Ang mga tao sa huli ay kailangan umasa sa kanilang sarili. Huwag kayong tumayo diyan na nagtititigan na parang mga tanga. Walang utang na loob. Natatakot na? Di ba ang tapang-tapang mo lang kanina? Sino ang natatakot? Lahat, alam ninyo kung gaano kalala ang taggutom sa nakaraang 2 taon. Bawat pamilya ay kumakain ng ugat at balat ng puno. Minsan kahit iyon ay wala. Oo, tumulong ako kay Marcus at sa kanyang pamilya noon, ngunit may sarili rin akong pamilya. Ngayon gusto kong alagaan ang sarili kong mga anak at si Sarah. Mali ba iyon? Binalaan ko na si Marcus dati, pero ayaw niyang makinig. Palaging tamad at walang silbi. Ilang araw pa lang simula nung tumigil ako magpadala ng pagkain sa bahay nila. At ngayon, isinasabit niya ang 2 kong anak na lalaki sa isang puno at pinapalo sila. Akala ba niya madali akong saktan? Sige, tingnan natin kung sino ang mas matapang. Sino ang mananalo? Evelyn, sobra ka na. Ako ang kuya mo. Nakalimutan mo ba ang sinabi sa atin ni nanay bago siya namatay? Salamat sa paalala. Sinabi ni nanay na, alagaan mo ako. Wala kang kwenta, tamad, walang silbi. Pero ako, ang bunsong kapatid mo, ang sumusuporta sa iyo at sa asawa mo. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw. Ano ako? Pakawalan mo si David at ang kapatid niya, silang 2, at ibalik mo ang kinuha mo. Marcus, talunan ka. Hindi mo man lang mahawakan si Evelyn. Si Marcus ang kausap ko. Sino bang humingi ng opinyon mo? Ikaw ang tagalabas dito. Martha, nagmamagaling. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Hindi para magyabang, pero may mga anak at apo ako sa paligid ko. Punong-puno ang bahay. Tingnan mo ang napakaganda kong manugang, si Sarah. Ilang buwan na siyang buntis. Malapit na akong maging lola. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Simula nang pakasalan mo si Marcus, wala ka pang naiitlog kahit isa. Sino ang tinatawag mong manok na hindi marunong mangitlog? May 3 uri ng hindi paggalang sa magulang, at ang pinakamasama ay ang walang tagapagmana, Marcus. Sa kalagayan mo ngayon, talagang walang kwenta. Kapag namatay ka at pumunta sa impyerno, paano mo haharapin ang mga magulang natin? Hindi ako tatayo rito. Makikipagtalo sa iyo. Ibalik mo na lang sa akin ang hiniling ko, at aalis na ako rito. Ngayon na, Marcus, si Evelyn na iyan ay inaapi tayo, at nakatayo ka lang diyan na parang talunan. Bakit hindi mo siya turuan ng leksyon, ha? Sa harap ng lahat, paano tayo makakapagpakita ng mukha dito? Ikaw na walang silbi. Umalis ka sa daan ko. Chloe, tumabi ka. Hayaan mo si nanay ang bahala. Martha, kung may tapang ka, patayin mo ako. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, papatayin kita. Ikaw. Akala mo ba kaya mong manakit ng tao sa mahinang hampas na iyan? Sarah, tulungan mong kalagan si David. Pakawalan mo siya. Yung 2 set ng gusot na damit na hiniling ko kanina, 3 bikis ng ligaw na gulay at 4 na piraso ng balat ng puno, dalhin mo sa akin ngayon, o kailangan ko talagang gumamit ng dahas. Tingnan mo ang dami ng nanonood.
Marcus, Martha, hindi ka ba aatras, di ba? Si Evelyn ay parang ibang tao na ngayon. Dati, kilala siya sa buong rehiyon bilang isang tunay na matapang. Kung hindi namin ibabalik ang mga gamit niya, paano kung patuloy siyang magdudulot ng gulo? Walang silbi ka. Akala mo hindi ko alam yon? Hindi mo man lang kayang hawakan ang sarili mong kapatid? Ang pagpapakasal sa'yo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Nasaan ang mga gamit? Ang ligaw na gulay at balat ng puno ay matagal nang wala. Ang mga damit ay sira na rin. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. David, David, Narito. kunin mo lahat ng kapakipakinabang na gamit sa bahay nila at ilipat sa atin. Wasakin ang iba pa. Anong problema mo? Nakalimutan niyo ba kung paano kayo tinali sa isang puno at hinampas ng patpat? Nanay, nakita namin ito. Mabuti. Ibalik lahat. Umalis na kayo. Anong inaantay nyo? Kung gusto nyo ng masarap na pagkain, hanapin nyo na lang sa sarili nyo. Ngayon kahit ang ligaw na gulay at soybeans ay wala na. Tingnan natin kung makakapagdulot pa kayo ng gulo sa mga walang laman na tiyan. Paalam, mga talunan. Mahal, mahal. Sige, kayong dalawa ilagay nyo yan doon. Tara, lahat kumain na tayo. Ang manok malapit ng mahulog sa kaldero. Si. Siyang ka pala, Sarah. Mamaya, tandaan mong kumuha ng karne sa kaldero at magsandok ng isang mangkok. Ihatid mo sa nanay mo at kay Mia. Ngayon, hindi lang siya nanindigan para kay David. Ngayon, pinapakuha pa niya ako ng karne para sa nanay ko at kapatid. Ano bang nangyari sa kanya? Nakakain na ako ng isang hita ng manok. Pwede pa ba akong humingi ng isa? Siyempre, lumalaki ka pa, kailangan mong kumain pa. Salamat, nanay. Sa totoo lang, ito ang unang beses na ang batang iyon ay tumawag sa akin ng nanay nang may ganoong init. Ang hirap nitong mga nakaraang araw ay hindi na sayang. Ipagpatuloy mo. Sarah, paano kung ikaw muna ang magdala ng mangkok na ito at ihatid kay Ginang Miller? Ginang Miller? Nanay mo yan. Kanina, pinapunta ko si Chloe para anyayahan silang kumain dito. Pero hindi siya pinaniwalaan ng nanay mo. Bakit hindi ikaw na lang ang magdala sa kanya? Makakatulong din itong maibsan ang agwat ninyo ng nanay mo. Pinuno niya ng malaking mangkok para sa nanay ko at kapatid. Nanay, hayaan ninyo kaming dalawa ni Sarah na pumunta. Si... Nanay, gutom na ako. Ako rin? Nagugutom na? Ang ligaw na gulay sa bahay, ibinigay mo lahat kay Chloe at pinauwi mo sa kanya. Kaya ano na ang kakainin natin ngayon? Naaamoy ko ang karne, di ba? Ang bango. Nanay Mia, ito ay galing sa aking biyanan. Pinakuha niya ako para ihatid ito sa inyo. Manok at sabaw. Kumain na kayo. Sabaw ng manok talaga. Manok, nananaginip ba ako? Nanay, kayo ni Mia, kainin niyo habang mainit. Sarap, ang sarap. Sarah? Ang mga biyanan mo ba talaga ang nagpadala nito? Siya ay laging makasarili, di ba? Bakit kanya papayagan magdala ng karne? May nangyari siguro doon. Hindi ko rin alam, pero nitong mga nakaraang araw, ang biyanan ko ay talagang nagbago ng sobra. Nanay, sino ba ang may pakialam sa dati niyang ugali? Kung binibigyan niya tayo ng karne, kakainin natin. Ilang taon na akong hindi kumakain ng karne. Sarah, kumain ka na ba? Tingnan mo si nanay. Mukhang hindi na siya galit. Salamat sa iyong pag-aalala, nanay. Kumain muna kayo. Marami pa sa bahay. Uuwi na ako at kakain. Sarah, kung hindi ka pa kumakain, sumama ka sa amin kumain ng konti. Meron pa sa bahay. Okay lang, nanay. Kayo muna ang kumain. Kung hindi sapat, bumalik ka para kumuha pa. Matagal na akong hindi ganito kabusog. Pwede ba tayong kumain ng karne araw-araw simula ngayon? Anak, taon ng tagutom ito. Ang magkaroon ng ganitong pagkain ay napakalaking biyaya. Pero hindi imposibleng magkaroon ng karne. Dahil nakahuli tayo ng isang ligaw na pugo sa lugar na iyon, dapat makahuli pa tayo ng marami. Ilibing natin ang mga bitag ng hayop na ito. Itago natin doon, at baka makahuli tayo ng ibang hayop. Magandang ideya iyan. Sa ngayon, hindi natin pwedeng malaman nila ang tungkol sa tindahan ng sistema. Kung hindi, ang pagpapakita ng karne araw-araw ay siguradong magdududa sila. Kailangan natin gamitin ang pamamaraang ito para lokohin muna sila. Sige, busog na ang lahat. Magpahinga na kayo. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Akala ko busog na ang lahat. Ano na naman? Nanay, ikaw ba talaga ang aming tunay na nanay? Bakit mo naman itatanong iyan? Noong dati, lagi kang mamalo at sumigaw sa amin. Pero ngayon, parang iba ka na. Hindi namin naramdaman ang pagmamahal na ganito kainit mula sa iyo. Ngayon, pinakain mo pa ako ng malaking hita ng manok. Hindi na kita tatawaging masamang babae. Lahat ay kasalanan ko at marami akong nagawang katangahan. Pero mula ngayon, ang ating buhay ay magiging mas maganda at mas maganda. Hindi na tulad ng dati. Talaga? Siyempre, totoo. Nanay, bigla kang nagbago ng husto. Hindi ba kakaiba ang pakiramdam? Hindi lang medyo kakaiba. Talagang kakaiba. Ano ang binubulong-bulong mo? Sige, nagbubulong-bulong ka sa harap ko. Lumabas muna kayo at hayaan ninyo akong mag-ayos nito. Huwag mag-alala, hindi ko ito itatapon. Itatabi ko ito para gawing sabaw mamaya. Sarah, Sandali lang. hindi mo ba dinala ang manok sa nanay mo at kay Mia? Kinain ba nila ito? Oo, naubos nila ito. Ngat-ngat pa nila ang buto hanggang pira-piraso. Mabuti naman.
Mga ligaw na pugo at kuneho to. Nanay, saan mo nakuha ang mga ito? Bobong bata, hindi ba natin sinabi gagamit tayo ng bitag para makahuli ng ligaw na pugo? At nakuha natin sila. Ah, kaninang umaga lang namin ito inilagay, at pagsapit ng tanghali, may nahuli na kami. Oo. Minsan, kapag dumating ang swerte, mabilis ito. Ipinagpalit ko yung mga ligaw na gulay at balat ng puno para sa pera at binili ang mga ito sa tindahan ng sistema. Mayroon ding harina sa basket at iba't ibang panimpla. Ang magandang balita, may karne tayo araw-araw. Ang masamang balita ay ang pera mula sa ugat at balat ng puno ang nagbayad sa lahat ng ito at ngayon, ubos na ito. Ngayong hapon, kailangan kong umakyat sa bundok at magpatuloy sa paghahanap. Ang galing! Makakain na naman tayo ng karne. Chloe, kumakain tayo ng karne sa mga araw na ito, kaya huwag mong ipagkalat. Daphit, isara mo ang pintuan sa harap. Sa mga araw na ito, walang pamilyang may sapat na pagkain. Kailangan nating manahimik tungkol sa pagkain ng karne. Huwag nating ipaalam sa iba. Kung hindi, magdudulot ito ng gulo. Naintindihan? Naintindihan ko, nanay. Naintindihan namin. Puti naman. Bumalik ka ng maaga ngayong hapon, okay? Ngayong gabi, kakain tayo ng maanghang na inihaw na kuneho. Maanghang na inihaw na kuneho? Ano yun? Chloe? Lola Ruth, ano ang problema? Chloe? Ang ligaw na gulay sa iyong basket, pwede mo bang ibahagi ang ilan sa akin? Lola Ruth, ang panganay kong kapatid na lalaki at si David naghirap na hukayin ang mga ito sa bundok. Malaki ang aming pamilya. Ay, kawawa naman ako. Sa simula ng taong ito, ang aking anak na lalaki at manugang na babae namatay sa gutom. Ang natitira na lang ay ang 4 na taong gulang kong apo. Kung wala rin siyang makain, paano kami makakaligtas? Lola Ruth, kunin mo ito at ibahagi sa munting bata. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng ito. Hindi ka ba sasaktan ng nanay mo pagbalik mo? Hindi, marami pa kaming pagkain sa bahay. Ay nako, dumidilim na. May karne ng kuneho kami ngayong gabi sa bahay. Kailangan kong magmadali umuwi. Sinabi ba ng batang babae na iyon ang karne ng kuneho? Naririnig ko ba ng tama? Baka sundan ko siya at tingnan. Chloe, bakit ikaw lang ang umuwi? Ang panganay kong kapatid na lalaki si David at si Sarah ay nasa likod pa. Bakit hindi ka nakahukay ng ligaw na gulay o ugat ng damo ngayon? Nanay, ibinigay ko ang ligaw na gulay na hinukay ko kay Lola Ruth. Kanino mo ibinigay? Si Lola Ruth iyon sa pasukan ng baryo. Mukha ni nanay, galit ba siya at hahampasin na naman ako? Ayaw ko na ng mga ligaw na gulay sa basket na ito. Evelyn, huwag mong hampasin si Chloe. Ano? Evelyn, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa anak mong babae. Hiningi ko sa kanya ang mga ligaw na gulay. Kung may problema ka, sa matanda kong buto mo na lang ilabas. Lola Ruth, Chloe, huwag kang matakot. Nandito si Lola Ruth para protektahan ka. Ang buong baryo alam kung gaano kawalang awa ang nanay mo sa inyong mga anak. Kasalanan ko lahat ito. Hindi dapat ako humingi sa iyo ng mga ligaw na gulay. Ginang Ruth, kailan ko nasabi iyon na sisisihin ko ang anak kong babae dahil dito? Nakikita ko sa mukha mo na hahampasin mo siya. Kung may tapang ka, patayin mo muna ako. Itong si Ginang Ruth ay pumasok nang hindi nakikinig sa mga katotohanan. Pero mabuti naman ang intensyon niya para kay Chloe. Narinig ko may apo siyang 4 na taong gulang. Sa palagay ko, silang dalawa ay matagal nang hindi nakakain ng masustansya. Hindi namin kakainin ang mga ligaw na gulay. Pwede mo silang iuwi kung gusto mo. May karne kaming kakainin ngayong gabi. Narinig ko kanina na bumubulong si Chloe tungkol sa pagkain ng karne. Saan may karne makakain ngayong panahon? Hindi mo maloloko ang bata. Naglagay kami ng bitag para sa hayop sa bundok at sinuwerte nakahuli ng ligaw na kuneho. Hindi ako naniniwala sa'yo. Lola Ruth, nagsasabi ng totoo ang nanay ko. Bahala ka. Si Chloe ang nagbigay sa iyo ng mga ligaw na gulay, kaya itago mo na lang. Tara Chloe, pumunta tayo sa kusina.
Oh, ang aking munting Timmy ay hindi nakakain ng marami sa nakaraang mga araw. Sige, isa sa uli ko muna sila ngayon. Ituring mong utang. Ang mga bata ng pamilya ay talagang magagalang. Pero ang nanay nilang si Evelyn, Chesk, sayang. Masarap ba? Or, ang mga kapatid kong lalaki at si Sarah ay hindi pa bumabalik. Baka dapat nating hintayin sila? Ayos lang. Itatabi na lang natin ang kanilang parte. Nanay, masama! Si David at ang kapatid niya ay nag-aaway na naman sa pamilya ni Marcus. Si Marcus na iyan. Anong nangyayari? Away ba? Hindi ba yung mga tiyang yun? Tumigil ka sa pagtulak. Nasaktan ba si David? Okay lang ako pare. Bakit mo tinulak ang pare ko? Dahil kayong dalawang pasaway na bata ay hindi tumitingin sa dinadaanan, nasipan ninyo ang balde ko ng tubig. Napakahalaga ng tubig ngayon. Tama ba? Lahat? Sinungaling ka. Noong pumunta ako rito, hindi man lang ako lumapit sa balde mo. Sadyang sinipa mo yon para isisi sa akin. Buwisit? Tito mo ako. Bakit ko isisisi sa inyo? Tiyak na kayong dalawang bata ang may kasalanan at ayaw umamin. Nasaan si Evelyn? Nasaan siya? Tawagin mo siya rito. Gusto ko siyang tanungin kung paano niya pinalaki ang dalawang ito mga pasaway na walang modo sa bahay. Sino ang sinasabi mong walang modo? Ulitin mo yan. Anong nangyari? Nandyan na ang nanay ng mga bata. Aabangan natin to. Alam ng lahat na si Evelyn ay kilala sa pagiging mabangis pagdating sa pamilya. Palagi siyang nasa panig ng pamilya kahit anong mangyari. Pero narinig ko na nag-away sina Evelyn at ang kanyang kuya na si Marcus. Kahit nag-away sila, pareho lang silang masama. Huwag na tayong makialam. Ano? Natalo ka kahapon? Hindi mo mailunok ang galit? Nagpaghiganti agad? Evelyn, ano bang pinagsasabi mo? Kahapon nag-ingay ka sa bahay namin. Kahanga-hanga, no? Hindi kasing galing mo. Tumigil lang ako sa pagpapadala ng ligaw na gulay sa pamilya mo. Ikaw at ang asawa mo ay nagtampo. Tinali mo ang dalawa kong anak at pinalo sa harap ng pintuan. Ngayon gusto mo ulit gawin ang ganoon? Sa harap ng lahat, ilabas na natin ang lahat ngayon. Ako, si Evelyn, ay nagkamali dati. Nakinig lang ako sa sarili kong pamilya. Pinabayaan ko ang sarili kong mga anak. Itong si Marcus, dinala yung matandang bruha kahapon at nakipag-away sa akin. Hindi niya ako matalo sa argumento. At ngayon, parang matigas naman siya, ibinuhos niya ang galit sa dalawa kong anak. Lahat, sabihin ninyo sa akin, may hustisya ba rito? Alam ko iyan. Kahapon, mismo sa harap ng bahay ni Marcus, sina Evelyn at Marcus ay nag-away ng malala. Sa palagay ko, kung tutuusin, ang dalawang anak na iyon ay sarili niyang dugot laman. Buti naman at natauhan siya sa wakas. Iyon ang nagpapaliwanag ng lahat. Kanina, naglalakad ako katabi ni Marcus at malinaw ko itong nakita. Sadyang tinumba mo ang balde ng tubig para idamay ang dalawang anak ni Evelyn. Walang katotohanan. Sabuatan kayo. Marcus, lalaki ka ba talaga? Ang alam mo lang ay maglaro ng mga maliit na lansihin. Nahihiya ako para sa'yo. Sige, tamaan mo ako sa harap ng lahat. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, sinasabi ko sa'yo, Marcus, hindi kita pakakawalan. Ikaw, ano? Tingnan mo yang kaawa-awang itsura. Wala ka kundi duwag. Marcus, pagdating sa katamaran, walang sa baryo makakatalo sa'yo at kay Martha. Pagdating sa kawalang hiyaan, walang tatalo sa'yo, Marcus. Sabay-sabay kayo sa akin, ha? Teka lang. Muntik na. Kung hindi dahil sa mga taga-baryong nagsalita kanina, baka ang baliw na si Marcus ay nakagawa ng kagaguhan. Salamat sa inyo ngayon sa pagsasalita para sa amin. Tiyak nagaganti ako ng pasasalamat sa ibang araw. Si Evelyn ay nagbago ng sobra. Ito ba ang parehong masungit na babae na dati kong kilala? Sana'y lubos niyang mapagtanto kung gaano siya malino. Nanay, bumalik ka na! Nanay, ang nangyari ngayon? Pinahirapan ka na namin. Hindi ko naman sinabing kasalanan ninyo. Kumain na kayo. Ngayong gabi, may maanghang na inihaw na kuneho tayo. Nanay, hindi na ba talaga kayo galit sa amin? May kinikilingan ka pa rin sa akin. Mukhang matagal na. Mga malalim na impresyon. Mahirap baguhin. David, Sarah, Chloe, pasensya na. Nanay, anong ginagawa mo? Sana hindi pa huli ang paghingi ko ng tawad. Talagang mali si nanay dati. Napabayaan ko ang inyong damdamin. Pero ako, si Evelyn, seryoso ako sa sinasabi ko. Ipinapangako ko, simula ngayon, talagang tratuhin ko kayong lahat ng doble. Mga pasaway na bata, hintayin ninyo ang mga gagawin ni nanay.
Nanay, Sige, magiging tatay ka na. Tigilan mo na ang pag-iyak. Bilisan mo at sumama ka sa akin sa kusina. Magsusunog na naman ang karne sa kaldero. Araw-araw sa oras ng kain, nagkakagulo ka. Sa susunod, mag-ayos ka. si, Chloe, dalhin mo itong malaking mangkok ng karne ng kuneho kay Ginang Miller at Mia. Salamat nanay. Hayaan mo na sina David at ako ang pumunta. Sarah, hayaan mo si Chloe. Ang gawaing ibinigay sa akin ni nanay noong nakaraan, hindi ko nagawa ng maayos. Ngayon kailangan kong gawin ito ng tama. Ayan ang anak ko. Sarah, noong nakaraan, nagdala ka ng karne sa nanay mo. Mula noon, hindi na siya bumalik. Ito ay nagpapakita na may agwat pa rin. Si Chloe ay bata pa. Mas madaling kausap ang mga bata. Ginang Miller, pinapunta ako ng nanay ko upang magdala sa inyo ng karne ulit. Nanay, karne na naman? Bakit may karne ang pamilya mo araw-araw? Dahil lahat yon kay nanay, hindi na ako magsasalita. Kailangan kong bumalik para sa karne. Sige, kumain ka na. Siya nga pala, Ginang Miller. Sabi ni nanay, okay lang, pumunta ka sa amin, pamilya tayo. Si Evelyn ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan sa atin. Mabait ba talaga siya? Sino bang may pakialam? Karne ang pinakamasarap. Sobrang sarap. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ba malapit ng mga anak si Sarah? Nanay, anong ibig mong sabihin? Sa taggutom na ito, narinig ko nalalala pa ang mga bagay. Ngayon, minsan nakakaakyat pa tayo sa bundok. At kung swerte, manghuhuli ng ligaw na hayop o maghuhukay ng ugat at balat ng puno para makain. Malapit nang wala na niyan. Si Evelyn ay may 3 anak na. Mabait siya sa atin ngayon para kapag hindi na niya kaya, ipapadala niya si Sarah at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak pabalik sa atin para pakainin. Kung may utang tayo sa kanya at humingi siya, tiyak na hindi tayo tatanggi. Nanay! Ano? Gusto nilang ibalik si Sarah? Itong maanghang na inihaw na kuneho ay mas masarap kaysa sa nilagang manok noong nakaraan. Hindi pa ako nakatikim ng karne na ganito kasarap. Ang ligaw na pugo at kuneho ay masarap, pero sobrang mahal. May natira pa sa kusina, at kumuha rin ako ng harina mula sa tindahan ng sistema. May sapat tayong gulay para sa 2 o 3 buwan. Ang problema, nauubos na ang ugat at balat ng puno, at anumang bagay na maaring ipagpalit ng pera sa tindahan ng sistema. Busog na ba lahat? Oo. Mabuti, kaya magpahinga na kayo ng maaga. Bukas ng umaga, sumama kayo sa akin sa bundok para maghukay ng mas maraming ligaw na gulay at balat ng puno. Sige, bukas higit pa tayong maghuhukay ng ligaw na gulay. Isang daang metro sa unahan, natagpuan hindi nakakain na nakalalasong kabute. Maaari itong ipagpalit ng pera sa tindahan ng sistema para sa mga supply. Nakalalason ang mga kabuting ito, huwag kainin, pero maaari mong ipagpalit ng pera, hindi naman masama. ang galing, pagkain. Huwag ipagpalagay na ligtas kainin ang lahat ng nakikita mo. Ito ay mga nakalalasong kabute. Ang pagkain nito ay makakasama sa iyo. Uy lahat, makinig kayo. Kung may makita kayo na hindi ninyo pa nakikita dati, huwag basta hawakan o kainin. Tawagin muna ako para tingnan. Saka natin pag-uusapan. Naiintindihan? Naiintindihan. Kayo, maghanap sa ibang lugar. Ako na ang bahala sa lugar na ito. Palitan. Oo. Dati, ilang sentimo lang ang nakuha natin. Ngayon, mahigit 1 piso na. Malaking pera na iyon. Itago muna natin ngayon. Pag-usapan natin mamaya kung ano ang ipapalit. Wow. Ang tamis ng mga ligaw na berry na ito. Naghanap ako ng mataas at mababa, at narito lang pala, ang mga ligaw na berry na ito ay handa ng kainin. Pwede mo ring gamitin ang mga ito sa tindahan ng sistema para makipagpalit ng iba't ibang bagay. Ang galing nila. Chloe, tulungan mo si nanay mamitas ng ligaw na berry. Nanay, ano ang kinakain mo? Wow, ang tamis! Saan nanggaling ang lahat ng mga palumpong ng berry na ito? Natatandaan kong pumunta ako rito dati. Noong panahong iyon, hindi pa hinog ang mga ligaw na berry. Maasim at mapait ang mga iyon. Hindi ko na iyon pinansin. Hindi ko akalain na makakain na sila ngayon. Chloe, halika, simulan mo na ring mamitas. Kung hindi tayo makahanap ng pagkain sa lalong madaling panahon, mamamatay tayo sa gutom. Diyos ko po, paano ka naman naging napakalupit? Maaga akong nawalan ng magulang. Sa wakas, ay nakahanap ng asawa at namatay din siya. Ngayon, ako na lang ba at ang anak ko? Bakit ang hirap ng buhay ko? Oh, tumigil ka na. Tigilan mo na ang pagungol. Alam ng lahat na ikaw, Balo Evans, ay isang malas. Nagdadala ka ng malas sa lahat ng nasa paligid mo. Sino ang tinatawag mong malas? Ikaw. Ang asawa mo at 2 anak na lalaki, lahat sila ay namatay sa gutom, sa tagutom na ito. Sa tingin ko ikaw ang malas. Anyway, walang pagkain. Lahat tayo mamamatay sa gutom maaga o huli. Lalaban ako sa iyo. Hindi kita takot. Mabuti nang magutom na lang tayo ng sabay. Oh, ang daming ligaw na berry dito. Mabango at matamis ang amoy at lasa. Ang sarap ng mga ligaw na berry na ito. Nagtataka ako kung bakit may narinig akong mga boses dito. Kaya may mga ligaw na berry pala. Bakit mo sinabi sa kanila ang tungkol sa mga ligaw na berry? Chloe, tandaan mo, magkakapitbahay tayong lahat. Ang mga taong ito ay maaaring magsalita ng matapang, pero lahat sila ay mababait naman sa puso. Hindi naintindihan ni nanay dati, pero noong mga panahong iyon, tinulungan nilang lahat ang aming pamilya. Kailangan nating magpasalamat. Iyon ang tamang gawin. Umuwi na tayo.
Kailangan kong makahanap ng pagkakataon upang makita kung magagamit ko ang sistema upang matulungan ang lahat sa nayon na malagpasan ang krisis sa tagutom na ito. Bakit ang bango? Ano kaya ang ginagawa ni nanay sa kusina ngayon? Tara, pasok at tingnan natin. Ito ang mga ligaw na gulay na hinukay natin sa bundok. Bakit ang bango ng mga ito? Oo, nanay. Paano mo ginawa ang mga ito? Halika, tikman mo. Wala akong ginawa ngayong araw, kaya naisip ko gumawa ng iba para mag-iba naman. Ang mga ligaw na gulay na ito ay ginisa sa mantika. Masarap, di ba? Basta gawa ni nanay, lahat ay masarap. Kayo muna, bumalik sa inyong mga gawain. Ngayong gabi, bukod sa ligaw na gulay, gagawa pa ako ng ilang putahe para magpakasarap tayo. Ang galing. Kayo, halika at subukan ito. Ito ang mga ligaw na gulay na niluto ng nanay ko. Ang ligaw na gulay ng nanay ko ay talagang masarap. Subukan mo ang akin. Ito ay gawa ng nanay ko. Hindi nga, ang nanay ko ang pinakamahusay. Anong amoy yan? Bakit ang bango? Ang ligaw na gulay ng nanay ko ang pinakamasarap. Hindi ako naniniwala. Sige, subukan natin ng bawat isa. Chloe, ang ligaw na gulay na ginawa ng nanay mo, bakit ang sarap? Ito ang pinakamasarap na ligaw na gulay na natikman ko. Akala ko si Evelyn ay laging napakasungit. Ang nanay ko ay hindi na naging masungit sa mahabang panahon. Siya na ngayon ang pinakamahusay na nanay sa mundo. Hindi ko alam na ang ligaw na gulay ay ganito kasarap. Chloe, meron ka pa? Ito lang ang dinala ko. Pwede kang pumunta sa bahay ko at tikman. Uuwi na ako ngayon. Ano yan sa labi mo? Bakit ang mantika ng itsura? Nanay, ngayon, Kumain ako ng ligaw na gulay na dala ni Chloe galing sa bahay niya. Ang bango at ang sarap. gastador. Sino ba ang nakakaalam kung saan niya nakuha ang langis? Hinalo niya sa ligaw na gulay at kinisa. Sige, kainin mo kung gusto mo. Bakit kailangan mong makainin din ng anak ko? Ngayon nasa bahay siya at paulit-ulit akong inaabala para gawin ng parehong ligaw na gulay. Ginagawa mo ito ng kusa para pahirapan ako, diba? Kalimutan na, kalimutan na. Ang nakaraang sarili ko ay hindi sikat sa baryong ito. Kung kailangan kong makipagtalo sa bawat isa, magtatagal ito magpakailanman. Magpapanggap na lang akong hindi ko narinig yan. Bah! Evelyn, kung may tapang ka, lumabas ka dito. Huwag kang magtago na parang duwag. Balo Evans. Nasaan ang nanay mo? Nasaan si Evelyn? Sabihin mo sa kanya na lumabas at harapin ako. Hindi ka kakayaan sumigaw ka sa nanay ko. Nag-uusap ang mga matatanda, bata, kaya huwag kang sumingit. Sino ka ba sa tingin mo? Ilabas mo ang nanay mo. Akala mo ba kaya mo akong saktan? Si Evelyn ay kilala sa pagiging tamad at makasarili, lalo na sa sarili niyang pamilya. Hindi ka pa ba nasaktan sa kanya? Bakit siya ipinagtatanggol ng lahat? Si nanay ay mabuti sa amin. Ang ligaw na gulay mula sa bahay, inilabas ko para sa lahat. Tigilan mo na ang pagsigaw sa nanay ko. Oy. David, Chloe, Sarah, kayo munang dalawa pumasok sa loob, kaya ni nanay ito mag-isa. Ngayon, itong mga bata, bakit sila nagkakasundo kay Evelyn ng husto? Nakakaloka. Nanay, Timmy, anong ginagawa mo rito? gusto ko pa kumain ng ligaw na gulay na binigay sa akin ni Chloe. Hindi ka karapat dapat kumain. Naging maselan ka. Simula ngayon ang ligaw na gulay na niluto ni nanay, hindi mo na talaga tatantanan. Walang silbi kang bata. Umuwi ka na ngayon. Oh, Kaya bang magbago si Evelyn? Hindi ka panipaniwala. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Nanay, may mali. Narinig ko may magnanakaw sa baryo. Iyan ang sinasabi ng lahat. Narinig ko si Balo Evans sa katabing bahay at ang pamilya ni Balo Smith. Ang kaunting pagkain na kanilang pinag-ipunan lahat ay ninakaw. Tara, puntahan natin at tingnan. Lintik. Hindi ko na kaya. Hindi talaga. Sa taong ito ng tagutom, mahirap na nga lang makahanap ng pagkain. Pagkatapos ng lahat ng paghuhukay balat ng puno, ligaw na gulay, at ligaw na berry, ngayon, wala na lahat. Nanay, si Balo Evans ay nasa katabing bahay lang. Ninakaw ang kanyang pagkain ngayong gabi. Kaya ba ang susunod na target ng magnanakaw ay ang ating tahanan? Oo, anak ko. Ang kanyang ama, noong tagutom ilang taon na ang nakalipas, ay hindi nakaligtas. Ang aking anak ay 2 buwan pa lamang noon. Dumaan ako sa impyerno sa pagpapalaki sa kanya. Ngayong taon ng tagutom, nakapag-ipon ako ng ilang balat ng puno at ligaw na gulay. Siya ay napakaliit. Ang pagpapakain sa kanya nito ay nakakalungkot na para sa kanya. Pasensya na, mahal. Kumuha kami mula sa aming sariling rasyon at nag-ambagan lahat. Tayo ay magkakapitbahay. Sa taong ito ng matinding tagutom, kailangan nating magtulungan. Eto, kunin mo. Pakiusap, kunin mo. Salamat sa inyong lahat. Ako, si Balo Evans, ay magtatrabaho na parang hayop at kahit sa susunod na buhay, ako ay babayaran ng inyong kabutihan. Nanay, gumising ka. Pakiusap. Lahat, ang aking nanay, para masiguradong may sapat akong makain, ay wala pang nakain sa sarili sa loob ng ilang araw. Nanay, ang pamilya ni Balo Evans ay nahihirapan din. Siguro, makakaisip tayo ng paraan para matulungan sila.
Sige, may maisip ako. Nanay, hindi ako aalis, hindi ako aalis. Aalis ka ngayon, gusto mo man o hindi. Huwag ka nang bumalik sa bahay na ito. Lumabas ka agad dito. Balo Evans, anong ginagawa mo? Pakialam mo ang sarili mo. Ginang Davis, ibinibenta ako ng nanay ko sa lungsod. Hindi niya ako papayagang bumalik. Ayaw na niya sa akin. Balo Evans, hindi ba ang mga taga-baryo ay nangolekta ng butil para sa iyo kagabi? Bakit mo ibinenta ang anak mo? Wala kang pakialam. Kung hindi ka magpapaliwanag ngayon, hindi ka aalis kahit saan. Kahit tigre ay hindi kakain ng sarili niyang anak. At ibinenta mo ang sarili mong anak? Paano mo masasabing ikaw ay isang ina? Akala mo gusto kong ibenta ang sarili kong anak? Dinala ko si Timmy sa loob ng 10 buwan. Para manganak sa kanya, muntik na akong mamatay sa panganganak. Bahagi siya ng akin. Kung hindi kami desperado, hindi ko siya ibebenta. Nanay, May isang pamilya sa lungsod na pumayag na ampunin ka. Kung mananatili ka sa akin, mamamatay ka sa gutom. Pangako mo sa akin, anak, pagdating mo sa lungsod, makinig ka sa kanila at umasta ng maayos. Kung lumaki ka at wala na ako, isipin mo na lang na wala kang ina. Kahit ginagawa mo ito para sa anak mo, hindi mo isinaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Napakabata pa niya, iniwan ang nanay. Sa taon ng tagutom na ito, hindi natin alam kung gaano ito katagal. Paano kung ang pamilyang mag-aampon sa kanya ay mapunta rin sa ayaw sa kanya? Naalala mo ba ang mangyayari sa anak mo? Ako. Sigurado ako diyan. Hindi rin gustong iwan ka ng anak mo. Ang hirap ay pansamantala lamang. Hanggat magtutulungan tayo, malalampasan natin ito. ikaw ang pinakamahusay na nanay sa mundo. Hindi na magiging malikot si Timmy, pangako ni Timmy. Kapag lumaki siya ay sisiguraduhing maganda ang buhay ni nanay. Timmy. Evelyn, ikaw. Huwag mo akong pasalamatan. Linawin ko, ito ay utang sa inyong pamilya, okay? Pagkatapos ng taon ng tagutom, kapag dumating ang ani, kailangan mo akong bayaran. Kung maubusan ka ng pagkain, pumunta ka lang dito. 2 dagdag na bibig lang ang pakakainin. Hoy, anong ginagawa mo? Sa tingin ko lang, si Timmy mo ay mabait na bata. Maaari siyang pumunta anumang oras para makipaglaro sa aking Chloe. Hayaan silang magkasama. Salamat. Salamat, Evelyn. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng lugaw. Kung ayos lang sa iyo, sumama ka sa amin. Pero, Walang pero. Pumasok ka na lang. Kumain ka ng lugaw? bago magbago si Evelyn, bihira kaming magbisita sa isa't isa. Narinig ko lang na ang kanyang mga anak ay nabubuhay sa kahirapan. Pero ngayong nakita ko sila, hindi ko inaasahan na ganito sila kaginhawaan. May karne at lugaw na puting bigas silang kinakain. Bueno, Tigilan mo na. Tigilan mo na ang pag-aalala at uminom ka na. Timmy, kumain ka muna. Kumain muna kayong dalawa. Tatawagin ko ang pamilya ko para bumangon at kumain. Manatili kayo sa tanghalian, magluluto kami ng nilaga, bago magbago si Evelyn. Bihira kaming magbisita sa isa't isa. Narinig ko lang na ang kanyang mga anak ay nabubuhay sa kahirapan. Pero ngayong nakita ko sila, hindi ko inaasahan na ganito sila kaginhawaan. May karne at lugaw na puting bigas silang kinakain. Kaya, curious ka? Saan galing ang karne at bigas natin? Hindi, Evelyn. Huwag kang magkamali. Napakabuti mo sa amin. Hindi kami magsasalita, pero hindi rin kami manlalamang. May lakas pa ako. Kung may mabibigat na gagawin sa bahay, iwan mo na lang sa akin. Hindi na kailangan. David, ang bilis mo naman. Anong nangyari? Nanay, kagigising ko lang at lumabas ako. Nakasalubong ko si Ernew mula sa silangan. Sabi niya marami pang pamilya sa baryo dahil walang pagkain o tubig, hindi na kinaya at nagbigti. Sa taggutom na ito, hindi natin alam kung gaano ito katagal. Parami ng parami ang tagabayan na hindi na makakaya. Ilang pamilya sa silangang bahagi ng baryo tumulong sa amin noon. Kunin mo itong pagkain. Sige, ihahatid ko muna ito sa kanila. Evelyn, may naisip lang ako. May maputik na lugar sa bandang likod ng bundok. Nakita ko ang mga taga-kabilang baryo. Noong mga nakaraang araw na dumaan sila, tumigil sila para maghukay doon. Sa palagay mo, baka may makain doon? Talaga? Ewan ko. May nangyari kahapon sa bahay. Kaya hindi ako nakaalis para tingnan. Totoo man o hindi, titingnan ko mismo. Oy, ano to? Mukhang hindi nakilala ng mga iyon ang mga ligaw na ugat na ito. Nakakain ng mga ligaw na ugat na ito. Ang galing. Sa kakayahan ko ngayon, sa tindahan ng sistema, kaya ko lang tustusan ng pagkain para sa isang pamilya. Pero dahil sa ganitong mga ligaw na ugat, iba na ang sitwasyon. Ngayon ang buong baryo ay makakaligtas sa taon ng tagutom. Babalik ako at sasabihin sa lahat. Hindi ba iyon ang biyenan ng kapatid ko? Bakit siya nag-iisang pumunta sa gayong liblib na lugar? May nakita ba siyang pagkain? Evelyn, ikaw! Nakakita ka ng pagkain at hindi mo sinabi sa amin? Kailangan kong umuwi at makipag-usap kay nanay tungkol dito? Hoy, ikaw! Ano? Sinasabi mo bang ang biyanan ni Sarah ay nakakita ng pagkain sa putik? Sa likod na burol? Talaga, nanay, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sa oras na iyon, si Evelyn ay may hawak na isa sa kanyang mga kamay. May isang bagay na talagang kakaiba, mukhang pagkain. Kaya naman ang pamilya ni Evelyn ay hindi gutom kailanman. Kaya, nakaswerte sila. Nanay, dahil alam nating may pagkain sa likod na burol, bilisan nating hukayin ito. Kung hindi, mauubos ng iba ang lahat. Siya. Ano ang ginagawa mo? Nanay, baliw ka ba?
Sa wakas nalaman natin na may pagkain ng lugar na iyon. Kailangan nating mag-uwi ng marami hanggat maaari ng sabay-sabay. Kung hindi, makakaligtaan natin ang pagkakataon. Okay, nanay. Dumidilim na. Mahirap daanan ang daang bundok doon. Bukas na lang tayo pumuslit sa umaga. Huwag kang magpaalam sa kahit sino. Tumahimik ka. Dahan-dahan. At palihim. Itong si Evelyn. Noong nakaraan, pinakuha niya ang munting iyon at si Sarah ng karne ng 2 beses. Akala ko nagbago na talaga siya, pero hindi ko inaasahan. Siya pa rin ang makasarili at sarili lang ang iniisip. Kung hindi natin nalaman, siguradong itinago niya lahat ng pagkain para sa sarili. Evelyn, anong ginagawa mo dito? Ma'am, nandito ba ang kapitan? Kailangan ko siyang makausap tungkol sa isang bagay, tungkol sa mga ligaw na ugat na natagpuan sa likurang bundok. Kailangan natin ipaalam agad sa mga taga-baryo. Sa mga ligaw na ugat na iyon, lahat ay makakayanang makaligtas sa taggutom na ito. Ginang Thomas, nasa bahay ba si Alcalde Thomas? Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa isang bagay. Ano kaya ang gusto niya? Kilala ng lahat si Evelyn. Sikat siya sa pagiging masama. Saan man siya pumunta, nagdudulot siya ng gulo. Wala rito ang asawa ko. Pumunta siya sa bayan. Kailan siya pumunta sa bayan? Ano? Pumunta ang asawa ko sa bayan. Kailangan ko bang magpaalam sa iyo? Sino ka ba? Siya ang alkalde. Sa taong ito ng tagutom, kailangan niyang humanap ng paraan para sa mga taga-baryo upang mabuhay. Hindi tulad ng ilang makasariling tao. Umalis ka na. Sige, Ginang Thomas. Aalis na ako. Babalik ako kapag bumalik na si Alcalde Thomas. Eto, kumain ka muna. Hahaha, yung taba at langis na namiss mo nitong mga nakaraang araw. Ngayon, nabawi mo na lahat. Bakit ka pa nagmamadaling kumain na parang nagugutom? Dahil ang luto ni nanay ay sobrang sarap. Siyempre, ginamit ko ang tindahan ng sistema para i-redeem ang maraming eksklusibong recipe. Kahit ang pinakakaraniwang pagkain ay maaaring maging nangungunang mga delicacy. Nanay, Sarah, tatawagan sana kita. Halika rito, halika rito. May sobrang bigas tayo sa bahay ngayon. Sobra-sobra na. Ngayong mga araw, hindi natin nakikita si Ginang Miller na pumupunta para kumain. Nagluto lang ako ng puding na itlog. Dalhin mo sa kanila. salamat nanay. Ito galing sa biyenan ko. Nakaisip siya ng bagong lutuin. Nanay, subukan mo. Ang sarap nito. Nanay, kung gusto mo, kumuha ka pa. Sabi ng biyenan ko, inaabangan niya na dalhin mo si Mia para kumain dito. Paulit-ulit mo siyang tinatawag na biyanan. Ilang araw pa lang at nakalimutan mo na kung paano ka na trinato dati. Sabihin mo ang totoo kay nanay, mahal. Bakit si Evelyn ay biglang nagbago kamakailan? Hindi ko ring alam. Siguro nagkaroon na siya ng konsensya sa wakas. Sino ba ang may konsensya ngayon? Si Evelyn ay laging mapanlinlang at tamad. Alam ng lahat na siya ay matakaw at tamad. Ngayon bigla siyang naging mabait. Tiyak, may mali dito. Malapit ka ng mga anak. May isa pang bibig na pakakainin ng pamilyang iyon. Walang paraan na masuportahan nila ang lahat. Kaya sinusubukan niya akong lokohin gamit ang murang bagay. At pagkatapos, ibabalik ka niya. Hindi pwede. Bakit hindi? Malamang ayaw ka lang niya. Ang libreng pagkain ay may kapalit. Kinuha namin ang pagkain niya. Kapag ibinalik ka niya, wala tayong masasabi. Pero ang aking biyenan ay hindi kailanman nagsabi sa akin ng kahit ano. Ang iyong biyanan ay nagtago ng maraming bagay mula sa iyo. Sarah, masyado kang walang muwang. Kaya nasa kanyang palad ka. Mia, ano ang ibig mong sabihin yan? Ngayong araw, nakilala ko si Balo Evans sa pintuan ng nayon. Sinabi niya sa akin na ang iyong biyanan ay may natagpuan sa bundok sa likod. Isang bagay na makakain mo. Malutong at masarap. Alam mo ba ang tungkol dito? Sa palagay ko alam ko. Nakita mo man o hindi? Anong ibig sabihin ng sa palagay ko? Sarah, anong klaseng tao ang iyong biyanan? Alam nating lahat kung ano siya. Alam mo ang lumang kasabihan, hindi mababago ng leopardo ang kanyang mga batik. Mas mabuting mag-ingat ka. Isang araw, ipagbibili ka niya at ang iyong sanggol, at ikaw pa ang magbibilang ng pera para sa kanya. Sarah? Anong ginagawa mo dito? Nanay, Nabusog ka ba sa hapunan? Mukhang si Sarah ay may iniisip. Sarah, kung mayroon man, sabihin mo sa akin. Tandaan mo, ito ang bahay mo palagi, pamilya tayo, palagi. sa totoo lang, nanay, gusto ko sanang magtanong tungkol sa aking. Nanay, hindi ba si Alcalde Thomas ang hinahanap mo? Noong lumabas ako kanina, nakita ko siyang pabalik mula sa bayan. Nasa pasukan na siya ng baryo ngayon. Sarah, pag-usapan natin ito sa ibang araw, okay? Kailangan ko nang lumabas. Pagpapakain sa buong nayon ay malaking problema, at sa paligid ng mga bundok, may ilan pang mga nayon. Kung ang mga ligaw na ugat na iyon ay matuklasan ng mga taga-ibang nayon at lahat ay hukayin, mamomroblema tayo. May tao ba? Darating, darating. Evelyn, anong ginagawa mo dito? Alcalde Thomas, magandang balita, magandang balita. Nakahanap ako ng pagkain.
Magandang balita, nakahanap ako ng pagkain. Ngayon wala nang magugutom sa nayon. Ano, sa mga araw na ito kahit ang ugat at balat ng puno ay halos naubos na. Ano ang nahanap mo na nakakain? Hindi ka nagbibiro, di ba? Paano ako magbibiro tungkol dito? Kanina hinahanap kita, at si Fang Mei sabi nagpunta ka sa bayan para sa negosyo. Nang mabalitaan kong bumalik ka, diretso ako rito. Sinasabi ko sa iyo, totoo ito. Sige, sige. Pumasok ka at ikwento mo sa akin. Ano yan? Nakakain ba yan? Syempre, pwedeng kainin ito. Alkalde Thomas, sinasabi ko sa iyo, maganda ito. Hindi lang nakakabusog, masustansya rin ito. Mas maganda kaysa kumain ng ugat at balat ng puno. Eto, tikman mo. Malutong, malambot at malagkit. At medyo may ngat-ngat. Talaga bang pwedeng kainin ito? Evelyn, saan mo ito natagpuan? Gaano pa karami ang meron? Natagpuan ko ito sa bundok sa likuran. Kaunti na lang ang natitira sa baryo ngayon. Kung huhukayin natin lahat, sapat na iyon para sa lahat sa isang buwan. Ganon karami? Ano ang sapat para sa isang buwan? Fang Mei, pumunta ako ngayon para makita ang alkalde. Hindi mo ba sinabi na wala siya? Natagpuan ko ito sa bundok sa likuran. Masarap ito. Fang Mei, tikman mo. Totoo ang sinabi ni Evelyn. Masarap. Mas maganda kaysa ligaw na gulay at balat ng puno. Kaya ngayon pumunta ka para pag-usapan ito. Ano ba talaga ito? Ito ay tinatawag na ligaw na ugat. Madalas itong gamitin ng mga tagalungsod para sa sabaw, igisa o pakuluan. Masustansya at masarap. Magaling! Gamit ang ligaw na ugat na ito, may pag-asa ang baryo. Tama, titipunin ko ang buong baryo ngayon at pupunta sa bundok sa likuran para maghukay ng ligaw na ugat ng sama-sama. Evelyn, malaki ang utang na loob namin sa iyo ngayon. Evelyn, malaki ang naitulong mo sa baryo. Bilang nakatatanda, nagkaroon ako ng pagkiling laban sa iyo dati. Huwag mo sana itong dibdibin. Sarah, paano mo masasabi yan? Alam ko dati marami akong masasamang bisyo. Hindi kita masisisi kung naging bias ka. Kalimutan muna natin yan. Alkalde Thomas, pumili ka ng oras at tipunin mo ang buong baryo para umakyat sa bundok at maghukay ng ligaw na ugat. Mas maaga, mas maganda. Sasabihin ko sa lahat, ngayon din. Bukas ng umaga, lahat aakyat sa bundok para maghukay ng ligaw na ugat. Ngayon, bago mag-umaga, kumatok si Alkalde Thomas sa bawat pinto at sinabihan ang lahat na magtipon sa may pintuan ng baryo. Anong nangyayari? Narinig ko may natagpuan silang pagkain. Sa tingin ko, ligaw na ugat ang tawag doon. Talaga? Ngayong mga araw na ito, ang mga ugat at balat ng puno ay naubos na noon pa. Ang tagutom na ito ay halos isang taon na. Alam ko na ang lahat ay nahukay na lahat ng ligaw na gulay at balat ng puno. Bawat sambahayan ay nahihirapan. Pero ngayon, okay na. May natagpuan kaming nakakain na ligaw na ugat sa likod ng bundok. Lahat, kunin niyo lahat ng mga basket na nasa bahay niyo at sumama kayo sa akin paakyat sa bundok para maghukay ng ligaw na ugat. Maghukay kayo ng marami at ibalik ang mga ito. Parang maraming makakain. Tungkol naman sa mga ligaw na ugat na hinukay natin, paano natin hahatiin ang mga ito? Mas maraming trabaho, mas maraming pagkain, pagbabahagi, batay sa trabaho. Pero ang ilang pamilya sa ating ngayon ay ang naiwan ng mga mahihina at may sakit. Sa mga panahong ito, ang mga makakatulong ay dapat tumulong. Hindi natin sila basta mapapanood na magutom. Kaya, pagkatapos natin hukayin ang mga ligaw na ugat at dalhin pabalik sa nayon para sa mga pamilya mahihina at may sakit, bigyan ang bawat pamilya ng ilang dagdag na libra. Ano ang sabi ninyong lahat? Tama si Alkalde Thomas. Lahat tayo ay dumaan sa malaking taggutom. Maaaring hindi tayo magkadugo, pero pamilya tayo. Kapag ang ibang pamilya ay nasa problema, dapat tayong tumulong. Sumasang-ayon ako. Para sa mga mahihina at may sakit sa nayon, bigyan sila ng mas marami. Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon. Kung ganoon, napagkasunduan na, umakyat tayo sa bundok at sama-samang maghukay ng mga ligaw na ugat. Evelyn, kapag nahukay natin ang ligaw na ugat, pamumunuan ko ang lahat para magpasalamat sa iyo ng maayos. Nakikitang nakakahanap ng pagkain ang lahat at nakakaligtas sa taon ng tagutom na ito. Masaya rin ako para sa lahat. Tama, tama. Ang taggutom na ito ay pumatay ng marami sa ating baryo, pero mas mabuti na ngayon. Evelyn, yung parte ng ligaw na ugat na binanggit mo, gaano pa kalayo iyon? Malapit na. Nanay, ito ang ibig kong sabihin. Mukhang marami pa sa mababang lugar na ito. May pagkain na tayo ngayon. Bago may makapansin, maghukay tayo ng mabilis. Kailangan nating maghukay ng marami para maiuwi. Sabihin mo sa mga taga-baryo, hoy, dapat ba nating banggitin ito kay? Nanay, unahin muna natin ang sarili natin. Ang biyanan ng ate ko ay hindi nagsabi sa mga taga-baryo, di ba? Sige, maghukay ka ng mas mabilis. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Alkalde Thomas, ano ang nagdala sa inyong lahat dito? Well, sabi ni Evelyn sa ilalim ng lupaing ito, may mga nakakain na ligaw na ugat. Kaya, dinala ko ang lahat. Ano ito? Alkalde Thomas kami. Natagpuan din namin ito. May nakakain dito. Malapit na naming hukayin ng ilan at ibalik para malaman ng lahat. Ginang Miller, nahanap din ninyo ito? Mahusay, sabay-sabay tayong maghukay. Marami pa sa ilalim ng putik na ito. Maghukay kayo ng gusto ninyo. Nanay, ang paghuhukay ng ligaw na ugat ay mahirap na trabaho. Pagod na pagod ka kamakailan. Paano kung magpahinga ka saglit? Ano, minamaliit mo ang nanay mo? Ang nakaraang sarili ko ay tamad at sakim. Ang katawan kong ito ay wala talaga sa forma. Konting trabaho lang, pagod na agad ako. Sige, magpatuloy kayo sa paghuhukay. Mag-ingat kayo. Hindi ko akalaing ang mga ligaw na ugat dito ay isang bagay na ipinaalam ni Evelyn kay Alkalde Thomas upang ipaalam sa amin. Lahat ay may utang na loob sa kanya ng malaking pabor. Ang galing, nakakita ako ng ligaw na ugat.
300 yarda sa kanan, natukoy ang natural na ligaw na ginseng. May natagpuan na namang bago. Ang isang ligaw na ginseng ay maaaring ibenta ng 10,000 piso. Pagkatapos, ako'y agad na magiging isang milyonaryo. Isang milyonaryo noong dekada 80. Oh, mayaman ako, mayaman ako. Hindi ako makapaniwala na kumita ako ng malaki sa pagkakataong ito. Evelyn, anong ginagawa mo dyan? Oh, parating na. Matagal na akong nandito. Tiyak na maghihinala ang mga tao. Mapanganib na panahong ito. Mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi. Ilagay ko muna ang pera sa sistema. Naglakad-lakad lang ako doon. Nakahuli ng ligaw na kuneho. Swerte ko. Bihira na makakuha ng karne ngayon. Evelyn, mukhang magkakaroon ng espesyal na handaan ang iyong pamilya ngayong gabi. Ang swerte niya. Kaya niyang pumunta kahit saan at makahuli ng kuneho. Akala ko ang mga ligaw na ugat ay itatago ni Evelyn. Hindi ko inakala na sasabihin niya sa lahat. Evelyn, salamat ulit. Walang problema. Nanay, tingnan mo. Ito ang nakuha namin ngayon. Ang nanay mo ay marami ring nakuha ngayon. Ang 10,000 dolyar ay hindi maliit na halaga, masyadong flashy para dalhin. Buti na lang may auto-storage ang sistema. Pero kung tutuusin, paghukay ng ugat ng ligaw na ginseng ginawa akong milyonaryo. Noon, iyon ay may malakas na halaga. Ang biyaheng ito ay sulit na sulit. David, anong problema ni nanay? Bakit bigla siyang ngumingiti ng nakakatakot? Malamang inaalihan. Ikaw, pasaway ka. Lakas loob mong biruin ang nanay mo, ang tapang mo. Sige, kayong dalawa, magpahinga muna kayo. Matagal na kayong nagtatrabaho. Magandang ani kaninang umaga. Lahat, dalhin ang mga ligaw na ugat na hinukay natin pauwi muna. Kung kailangan nyo ng pahinga, magpahinga muna. Magpapatuloy tayo sa hapon. Nanay, David, malapit na magtanghali. Nag-aalala ako na pagod na kayo, kaya gumawa ako ng pancake gamit ang harina sa bahay at dinala ko rito. Ang sarap ng pancake ni Sarah. Naiinggit ako kay David. Oy, bata, hindi na bata. Panahon na para maghanap ng magpapaayos sa iyo. Sarah, sa sinasabi mo, si David ba'y lihim na may ibang nakikita na? Wala, nanay. Nandito ako. Sa edad mo, dapat may mga anak ka nang tumatakbo. Kapag tapos na ang tagutom, dapat talaga kitang hanapan ng asawa. Alkalde Thomas, ano ang problema? Evelyn, ilang mga taga-baryo sa malapit ay maaaring nakahanap ng pinagmulan ng tubig. Dalhin mo ako doon. Ang lupa ay talagang basa dito. Sa taon ng taggutom, kulang man sa pagkain o tubig. Ang balon sa pasukan ng baryo ay hindi na nagbibigay ng tubig kamakailan. Lahat ay nag-aalala. Kung magagamit natin ang lugar na ito para kumuha ng bagong pinagmulan ng tubig at idaan ito pabalik sa baryo, maganda iyon. Mga bata, lumapit kayo rito para sa almusal. Tulad ng dati, dalhin mo itong 2 mangkok ng lugaw at ihatid mo muna kay Ginang Miller. Sarah, ikaw naman ngayon. Nanay, Ano iyon? balak mo ba na ibalik ako sa bahay ng mga magulang ko? Ano bang iniisip mo, Sarah? Nag-asawa ka kay David, kaya parte ka na ng pamilya. At saka, nagdadalang tao ka sa anak ni David. Mga sarili kong apo sila. Mahal na mahal kita para hindi kita mapaalis. Totoo ba? Sigurado. Sige, hindi ka pa kumakain. Huwag mong hayaang ang aking munting sanggol ay magutom. Hindi kayang dalhin ni Sarah mag-isa. Sasamahan ko siya. Kunin mo itong 2 ligaw na pugo at dalhin mo kay Ginang Miller. Hayaan silang kumain ng karne. Salamat, nanay. Si. Nanay, narinig ko na kahapon noong naghuhukay ka ng mga ligaw na ugat. Si Ginang Miller at si Mia ay nagsasalita ng masama tungkol sa iyo sa likod mo. Iyon lang? David, tandaan mo, ang sinasabi ng iba ay kanilang negosyo. Ang kailangan lang nating gawin ay maging tayo. Kung magchismis sila ng kaunti, may gastos ba iyon sa atin? Kain na tayo.
Nanay, sina David at ako ay pumunta ulit para makita ka at si Mia. Ito ay galing sa aking biyenan. Sarah, kamusta naman ang pakikitungo sa iyo ng iyong mga biyanan? Medyo mabuti. Sabihin mo ang totoo. Iniisip ba ng biyanan mo na isa kang pasanin? Bala ka bang pauwiin at ang sanggol sa iyong tiyan? Kaya siya laging nagpapadala ng pagkain? Nagpapadala ng ligaw na pugo? Para lang sa huli ay patahimikin kami. Nanay, kaninang umaga lang sinabi ng nanay ko na wala siyang balak na pauwiin si Sarah at ang kanyang sanggol sa bahay ng kanyang mga magulang. Ano to? Talagang nagbago ang nanay ko. Oo, nanay. Talagang nagbago ang biyenan ko. Binibigyan niya ako ng maraming pagkain at inumin, sina David, at ako ay nabubuhay ng maganda ngayon. Pumasok si Sarah sa aming pamilya, makapanatag ka. Kung ang nanay ko ay maglakas loob na paalisin siya at ang sanggol sa labas, hindi ko ito papayagan. Sumusumpa ako sa langit. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Sino ang nakakaalam kung tunay na pagbabago ng puso? Dahil hindi kanya pinaalis, gumaan ang loob ko. Sige, kukunin ko na ang mga ito. Sige, aalis na kami. Ang lugaw sa mesa, kayo ni Mia ay inumin niyo habang mainit. Ang mga ligaw na pugo sa sahig, maaari niyo silang kainin kahit kailan. Kung sa tingin niyo ay masyadong matrabaho ang pagkatay ng manok, tawagin na lang si David. Katayin niya ang manok at linisin ang isda. Magaling siya dyan. Ilang araw ka lang naging masaya. Ano ang ipinagmamalaki mo? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo si Sarah kanina. Anong klaseng buhay mayroon siya sa bahay ng mga biyanan niya? Ano? Ang biyanan niyang si Evelyn, pinayagan lang siya kumain sa mesa ng ilang beses at mag-uwi ng 2 manok. Ngayon, nagpapasalamat siya doon. Parang nakalimot ng sakit paggaling ng sugat. Tumahimik ka, Mia. Masyado ka nang lumayo. Ano? Ang buhay ni Sarah ngayon ay maganda? At naiinggit ka? Magandang buhay? Hindi pa yan tiyak. Iyang masamang biyanan niya? Alam ng lahat sa nayon kung ano siya. Hindi ako naniniwala pa rin. Si Evelyn, na nagpapadala sa atin ng pagkain at ligaw na pugo? Ano ba talaga ang motibo niya? Kung ako ang tatanungin mo, dapat na nating iuwi si Sarah para hindi na siya magdusa sa mga biyanan niya. And, Taon ng taggutom. Alam mo ang sitwasyon natin. Hindi natin kayang buhayin ang sarili natin. Buntis si Sarah. Kung babalik siya ngayon, gusto mo siyang patayin? At ang sanggol? kung hindi natin kayang buhayin, edi wag. Sa pinakamasama, pwede niyang ipa-abort o kaya manganak at ipagbili. Iyan ba ang paraan ng pagsasalita? Kaawa-awang babae. Naiintindihan ko na ngayon. Sinadya mong gusto si Sarah na mahirapan. Ikaw, Nanay, anong ginagawa mo? Hindi pa ako kumakain. isa ka lang maliit na manggugulo, busog, at naiinip. Walang pagkain para sa iyo ngayon. Tumayo ka sa labas at isipin mo ang ginawa mo. Kamakailan, ang mga biyenan ni Sarah ay pumupunta dito. Sa tingin ko, dapat akong pumunta at tingnan ko mismo kung ano talaga ang nangyayari. May tao ba? Ginang Miller, nandito ka pala. Ang ganda ng sorpresa. Pasok po. Evelyn, pumunta ako dito higit sa lahat dahil pinapunta mo si Chloe. Sumama kay Sarah ko para maghatid ng pagkain ng ilang beses. Gusto kitang kausapin tungkol doon. Ginang Miller, pamilya tayo. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Evelyn, aaminin ko, dati kitang ayaw. Iyon ay dahil si Sarah ko. Simula nang magpakasal siya sa pamilya mo, wala ni isang magandang araw. Alam kong mali ako noon. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo makapagbabago ng landas. Anyway, sapat na iyon. Pumunta ako ngayon para ibigay sa iyo ang 2 ito bagong gawang damit. Ginamit ko ang bagong tela na inipon ko mula sa bahay namin sa nakaraang 2 taon para gawin ito ng espesyal. Ang isang set ay para kay Sarah, isa para sa iyong munting anak na si Chloe. Ano ito? Dahil nakakain na ako ng mga pagkain na ilang beses mong pinadeliver at tinanggap ang ligaw na pugo na ipinadala mo, hindi ako ang tipo na sinasamantala. Sana ikaw ang mamuno sa pamilyang ito tungo sa mas magandang buhay. Huwag hayaang ang aking mahal at ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol ay magdusa. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Mukhang ang impresyon ni Ginang Miller sa akin ay unti-unting nagbabago. Kahit papaano, hindi lahat ay walang kabuluhan. Tama siya. Bilang ina ng mga batang ito, dapat akong manguna tungo sa mas magandang buhay. Tungkol sa pagpapabuti ng relasyon sa mga kapitbahay at kamag-anak sa asawa, halos tapos na ako sa lahat ng iyon. Susunod, kailangan kong tulungan ang lahat na malampasan ng tagutom. Ibig sabihin, maghanap at bumuo ng mga bagong pinagmumulan ng tubig. Kailangan kong maghanap ng mga komprehensibong gabay at materyales tungkol sa pagpapaunlad ng pinagmulan ng tubig. Palitan. Alam ko kung paano palawakin ang pinagmulan ng tubig. Sa unang bagay bukas ng umaga, isasama ko si David at ang iba pa para tingnan ang bundok. Sarah, kumain ka pa. Salamat, nanay. Si nanay ay nakatuon lang kay Sarah ngayon at sa kanyang hindi pa isinisilang na batang lalaki. Gusto ko rin ng itlog. Napakabata mo pa. Bakit ka nagsiselos kay Sarah? Sihe, si Chloe ay meron din. Bilisan niyong kumain lahat. Tapusin niyo at magpahinga kayo ngayong gabi. Bukas ng umaga, kailangan ko isama kayo sa bundok para maghanap ng isang bagay. Nanay, hindi pa namin natatapos ang ligaw na ugat noong nakaraan. Bakit umaakyat pa tayo sa bundok para humanap ng iba? Sandali lang, malalaman mo kapag sumama ka sa amin. David, nandyan ka ba? David, sino andiyan? Sino yung tumatawag sa'yo sa labas?
lumabas na tayo. Nanay, busog na ako. Lalabas lang ako saglit. May babae sa labas na naghahanap kay David. Sino siya? Hindi ko alam kung napansin mo, ang relasyon ni David at siya parang sobrang kakaiba. Alam ko, si Lily yun. Lily? Kaya ilang araw na ang nakalipas, nakita ko si David at Lily na laging naghahalikan sa may entrance ng baryo. At minsan naghahalikan pa sila. Tapos ginagawa niya ang gesture ng pagyakap gamit ang mga kamay. Medyo namumula ang kanyang mukha. Kailan iyon nangyari? Wala akong alam. Nanay, ang pangalan niya ay Lily. Kakalabing 8 pa lang siya. Ang mga magulang niya ay tumakas dito, mula sa ibang lugar. Hindi sila nakaligtas sa tagutom noong nakaraang taon. Wala na sila. Malapit na mga nakang-asawa ng panganay kong anak. Magsisimula na akong maging lola. Ngayon kung maaari din nating ayusin ang kasal ni David, ayos na lahat. Sakto na iyon. Sagarin na natin ang pagkakataong ito para maayos si David. Ang ganitong masayang pangyayari ay magtataboy ng malas. Nanay, si Lily, wala na ang mga magulang niya. Noong huling naghukay ang baryo ng ligaw na ugat, wala siyang natagpuan. Iniisip ko, mag-isa na siya. Pwede ba natin siyang tulungan? Tulong? Paano mo siya tutulungan? Papasamahin mo ba siya sa atin? Sana. Brat, hindi pa naman kayo kasal. At nag-iisip ka na agad ng pagsasama? Ang mga kabataan ngayon? Ang lalaki ng isipan? Ano? Nanay, huwag kang magkamali ng pagkaunawa. Hindi pagsasama? Sa kwarto ba ng kapatid mo siya matutulog? O sa kwarto ko? Haha, Nanay, tama na. tigilan na kita sa pang-aasar. Dalhin mo ang babae at tignan ko siya. Okay. Ikaw si Lily, tama? Ako ang nanay ni David. Ang pangalan ko ay Evelyn. Bakit ganyan ang satsat? David, sinabi mo sa akin na ang pamilya mo ay maraming nakuha na ligaw na ugat noong araw na iyon. Kaya ako pumunta. Bilisan mo at ipunin mo ang lahat ng nakakain sa bahay ninyo. Dalhin mo lahat sa akin. Lily, huwag kang mag-alala. May pagkain pa tayo sa bahay. Anong nangyayari? Ma'am? Sabi ni David, marami pa raw pagkain ng pamilya ninyo. Kaya pumunta ako para manghiram ng pagkain. Manghiram ng pagkain? Nanay, namatay ang mga magulang ni Lily. Ilang taon na ang nakalipas. Mag-isa na siya. Mahirap ang buhay. Lily, sandali lang. Lily, eto, kunin mo. Yan lang? Tinuturing mo akong pulubi? Ako, Evan. David, ano ito? Nanay, gusto ko si Lily. Alam ko, diretsa siyang magsalita. Pero mabuti siyang tao. Wala siyang official status dito, pero lagi siyang pumupunta rito para humingi ng pagkain. Siyempre ang pagtulong sa iba, hindi naman imposible. Pero hindi ako pwedeng magpaborito. Kung gagawin ko ito para kay David, at ibibigay ko sa iyo ang pagkain ng pamilya, magagalit ang pamilya ng panganay. Nanay, okay lang sa akin. Sige, ibigay mo. Para ito sa kaligayahan ni David habang buhay. Iisang ina, sigurado, parehas na walang alam ang panganay at si David. Lily, yan lang ang meron tayo ngayon. Alam mo ba, bukas aakyat ako sa bundok at maghuhukay pa. Pwede kang bumalik sa oras na iyon. Bibigyan kita ng iba pa. Ayos lang ba sa iyo? Oo Lily, kailangan mong magtiwala sa akin. Seryoso ako sa iyo. Maghintay ka hanggang bukas. Bukas, tiyak na dadalhan kita ng mas maraming pagkain. David, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Huwag mong sabihing, hindi kita binigyan ng pagkakataon. Nanay, susundan ko si Lily. Lily, dahan-dahan. Samahan kita sa labas. Nanay, nag-aalala ka ba kay David? Masama ang reputasyon ni Lily. Sa totoo lang, ilang beses, nakita ko siyang kasama ng ibang kabataan mula sa nayon. Laging naglalagi sa tabi ng ilog. Gaya ng inaasahan ko, makikita mo lang kay David, lubos na siyang nabighani. Sarah, hindi natin pwedeng hayaan si David o ang iba na malaman. Iwan mo sa akin ang lahat. Ang Soro ay laging nagpapakita ng buntot nito. Magpahinga ka na. Bukas, isasama ko ang panganay ko at si David sa bundok para maghukay ng daluyan ng tubig at palawakin ang pinagmulan ng tubig. Pinagmulan ng tubig? Nanay, nakahanap ka ng pinagmulan ng tubig? Tandaan mo noong huli sa lugar kung saan tayo naghukay ng ligaw na ugat, nakakita tayo ng pinagmulan ng tubig. Ngayon, ang kailangan lang natin ay maghukay ng daluyan ng tubig upang mailapit ang tubig sa ating baryo. Huwag kang mag-alala, may plano na si nanay. Hindi ba't sinabi natin noong huli, natutulong tayo sa mga taga-baryo na makahanap ng pinagmulan ng tubig? May pagkain tayo, pero tuyot at mainit, at hindi tayo makakaligtas kung walang tubig. Si Chloe ay bata pa, at si Sarah ay buntis, kaya sinabihan ko silang wag nang magpabalik-balik. Dahil tayo lang tatlo ngayon, tapusin na natin ito. Sa pagkakataong ito, gusto ko munang suriin ang pinagmulan ng tubig. Susunod, kailangan nating alamin kung paano palawakin ang pinagmulan ng tubig na ito at idaan ito pabalik sa ating baryo. Nanay, ang talino mo naman, kaya sigurado may plano ka. Ikaw, pasaway ka. David, hindi ba si Lily yan? Saan ka pupunta? Nanay, hindi mo ba nakita? Ano? Sina Lily at Daniel ay magkasamang naglalakad. Didiretso ka ba roon ng ganyan? Anong problema mo? Panoorin na lang natin. Lily. Ito lang ang lahat ng pagkain na mayroon kami. Sa iyo na lahat yan. Kung hindi pa sapat, hahanapan kita ng paraan. Salamat, Daniel. Ikaw talaga ang pinakamabait sa akin.
David, hindi ba kayo ni Lily dapat magkasama? Bakit nakikipagkulitan pa siya sa iba? Ang dami mong dinala na ligaw na ugat at ibinigay sa kanya. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Hindi. Ayaw ko pa rin maniwala na makikipagkita si Lily sa ibang lalaki sa likod ko. Baka hindi ganoon ang mga bagay. Si Lily ay nanghiram ng pagkain sa amin dati. Nauubusan na siguro siya. Nahihiya na siyang lumapit muli, kaya humingi siya kay Daniel. Talaga? Bakit sila nagyakapan? Paano niya nagawa ito? Sabi niya mahal lang niya ako. Ang musmus niyang bata. Huwag mong kalimutan, ikaw ay nag-iisa kang umiibig kay Lily at hindi pa niya ginagawang opisyal ang kanyang pag-iibigan. Ano ang sasabihin mo kung magmamadali ka ngayon? Gusto mo bang harapin si Daniel tungkol sa pag-agaw ng iyong kasintahan? O gusto mo bang harapin si Lily tungkol sa pandaraya sa iyo? Sa huli, ang mapapahiya ay ikaw? Ako. Hindi ko alam kung si David ay masyadong musmos o kung si Lily ay tuluyan ng naakit sa kanya. Kung tutuusin, ang musmos na batang ito ay anak ko. Hindi ko siya dapat pabayaan na malinlang ng munting mandarayang si Lily. Nanay, tingnan mo! Wala na si Daniel! Evelyn, ano ang ginagawa ninyo rito? Lily, sino ang kausap mo kanina? Wala, ako lang. David, kayong tatlo ay nagkamali. Maliwanag na kasama mo si Daniel kanina. Yang malaking sako ng butil sa iyong mga kamay ay galing kay Daniel. Bakit mo ako niloko? David, Lily, bakit mo ako niloko? David, ano bang kasinungalingan ang sinabi ko sa iyo? Kanina lang, si nanay ko at kapatid kong lalaki, nakita namin lahat, naglalakad ka kasama si Daniel. Yung supot ng pagkain sa kamay mo galing sa kanya. Lily, alam mo kung paano katratuhin ni David? Sa kaibuturan, naiintindihan mo. Kailangan mo na ipaliwanag ito sa amin. Ma'am, David, hindi ko intensyong itago ito sa iyo. Si Daniel, palagi niya akong ginugulo. Pinilit niyang ibigay sa akin lahat ng pagkain ng pamilya niya. Pero sa bahay namin, wala nang maiwan na pagkain. Wala akong choice. Wala na talaga akong malapitan, kaya pumunta ako sa iyo. Lily, huwag kang umiyak. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita pinilit. Naiintindihan ko. Lily, ngayong alam na natin ang totoo, hindi na tayo pwedeng magpabaya lang. Sinabi mo na ang pagkain na nasa iyo ay ipinilit sa iyo ni Daniel, kaya ibigay mo itong supot ng pagkain sa akin. Ibabalik ko ito para sa iyo. At babalaan siya na iwan ka na. Ma'am, hindi. Teka, hindi ba sinabi mo na may mga kamag-anak kayo at kulang ang pagkain? Meron akong ideya para sa iyo. Pakasalan mo si David namin. Pagkatapos mong pakasalan siya, wala nang ibang lalaki na manggugulo sa iyo. Pakasalan? Pakasalan si David? Tama. Ma'am, kung papakasalan ko ang pamilya ninyo, ano ang ibibigay sa akin ng pamilya ninyo? Tungkol sa bigay kaya, tama? Sa taong ito ng tagutom, wala kaming anuman sa bahay. Pagkatapos mong pumasok sa pamilya, kailangan mong umakyat sa bundok kasama namin araw-araw para maghukay ng ligaw na gulay at magtrabaho sa bukid. Kung hindi tayo makahanap ng pagkain, kailangan mong magutom kasama ang buong pamilya. Lily, nakikita ko kayo ni David talagang seryoso kayo sa isa't isa. Naniniwala ako hanggat kayo ay itinadhana para sa isa't isa. Kahit magpakasal ka sa aming pamilya at hindi sapat ang makain o may mainit na damit na maisuot, kayo pa rin ay magiging masaya at matamis. Di ba? Lily, naubos na ang mga ligaw na ugat natin. Nanay, ako at ang kapatid ko ay pupunta na sa bundok ngayon para tingnan kung makakahanap kami ng mga ugat at balat ng puno. Pero wala pa kami nahanap. Wala na kaming hapunan para ngayong araw. Kung magpakasal ka sa akin sa hinaharap at hindi tayo makakakuha ng pagkain sa loob ng 3 araw, huwag mo akong sisihin. Nanay, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Matanda na ang nanay ko at buntis si Sarah. Ako at ang kapatid ko na ang maghahanap ng pagkain simula ngayon. Aalamin namin kung paano mapakakain ang lahat. Lahat ng gawaing bahay ay magiging responsibilidad mo. Paglabada, pagluluto, lahat. Hindi. Wala namang namamagitan sa akin at kay David. Hindi ko naisip ang magpakasal sa inyong pamilya. Sigurado ka? Sigurado ako. Hindi ko talaga gusto si David. Dahil hindi mo siya gusto, huwag ka nang pumunta sa bahay namin para manghiram ng pagkain at lumayo ka kay David. Kailangan pa ni David na makahanap ng asawa. Masisira ang reputasyon niya kung kumalat ang balita. Hoy, ikaw! Ang mga ligaw na ugat na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan ay pautang lang. Isipin mo na ito ang pagbabayad ng utang. Pantay na tayo ngayon. Ikaw munting mandaraya. Sa mga kaawa-awang trick na yan, sa tingin mo kaya mo akong kalabanin? Nanay, mali ako. Nanay. Mali ang taong nakilala mo ngayon, pero sa susunod, matuto ka sa iyong pagkakamali. Buti na lang nalutas na ang problema ni David. Ngayon, kumpirmado na natin ang sitwasyon ng pinagmulan ng tubig. Umuwi muna tayo. Hanapin natin si Alcalde Thomas at tipunin ang lahat para magtulungan. Fang Mei, nasa loob ba ang alkalde? Nasa loob siya. Evelyn, ang asawa ko ay nag-aalala kamakailan. Ang panahon ay unti-unting natutuyo araw-araw at siya ay nag-iisip tungkol sa kakulangan ng tubig. Hindi siya nakatulog kagabi. Sino ang nakakaalam kung kailan matatapos ang taon ng taggutom na ito? Kailanman, iyan ang dahilan kung bakit nandito ako. Evelyn, anong problema? Alkalde, naalala mo ba ang lugar kung saan tayo naghukay ng ligaw na ugat noong nakaraan? Nakita natin ang pinagmulan ng tubig doon, tama ba? Nag-iisip ako at nalaman ko kung paano maghukay ng daluyan ng tubig upang ibalik ang tubig sa ating nayon. Talaga? Sinuri ko na ang lugar. Kung palalawakin natin ang pinagmulan ng tubig at idaan ito pabalik sa nayon na may sapat na tubig, lahat ay maaaring magtanim ng trigo at mga pananim.
Pagkatapos, malalampasan natin ang taon ng tagutom na ito. Ang galing! Ngayon, ang tanging balon sa tabi ng pasukan ng nayon ay natuyo na. Nag-iisip din ako tungkol diyan. Titipunin ko ang mga lalaki at pupunta kami upang tingnan agad. Nagtataka ako kung ano ang natagpuan ng alkalde sa pagkakataong ito upang tipunin ang lahat sa pasukan ng nayon. Nitong mga nakaraang araw, ilang pamilya pa sa nayon ay naubusan ng tubig at pagkain at namatay sa gutom. Ilang tao pa ang mamamatay sa tagutom na ito. Diyos ko po, imulat mo ang iyong mga mata. May magandang balita ako para sa lahat. Noong nakaraan, noong naghuhukay tayo ng ligaw na ugat, nakakita tayo ng pinagmulan ng tubig, tama ba? Sabi ni Evelyn may paraan siya upang ibalik ang tubig sa ating nayon. Totoo ba, Alkalde Thomas? Hindi ka ba nagbibiro sa amin? Hindi ako makapaniwala. Ang tindi ng tagtuyot. Baka tuluyan nang nawala ang tubig. Anong klaseng tao si Evelyn? Alam nating lahat kung ano siya. Sino ang maniniwala sa kanya? Ba, Timmy, tumigil ka sa kalokohan. Nagbago na si Evelyn. Noong nakaraan, ang paghahanap ng ligaw na ugat, ideya niya iyon. Evelyn, nagtitiwala kaming lahat sa iyo. Oo, naniniwala rin ako kay Evelyn. Sa totoo lang, kung hindi niya kami inakay upang maghukay ng ligaw na ugat, magugutom ang pamilya kong tatlo. Salamat sa inyong lahat sa inyong tiwala. Alam kong marami akong nagawang pagkakamali noon, kaya naman masama ang impresyon ninyo sa akin. Pero dito, sa harap ng lahat, sasabihin ko muli, mula ngayon, husgahan ninyo ako sa aking mga gawa. Evelyn, nagtitiwala kaming lahat sa iyo. Hahanapin ko ang pinagmulan ng tubig at dadalhin ko ito pabalik sa baryo. Sa ganitong paraan, hindi lamang lahat ay magkakaroon ng maiinom na tubig, kundi maaari rin nating patubigan ang bigas, magtanim ng mga pananim at gulay. Kapag may sapat na tayong pagkain, hindi na tayo matatakot sa tagutom. Sige, lahat, maghanda na. Magkita tayo sa pintuan ng baryo sa isang oras. Bawat bahay na may lakas paggawa, sikaping makuha ang tubig mula sa bundok pabalik sa ating baryo sa lalong madaling panahon. Sino bang nakakaalam kung totoo iyon? Ang leopardo ay hindi nagbabago ng kanyang mga batik. Hindi ako sasama. Hindi rin ako sasama kung ako sa iyo. Kung hindi, wala kang makukuha. Ikaw, Arthur, ikaw na walang silbi. Ayaw mo lang magtrabaho? Tama ba? Lumayas ka. Kapag may tubig na ang lahat, wala kang makukuhang kahit isang patak. Sige, hindi na ako iinom. Sino bang may pakialam? Makinig kayong lahat. Sa mga panahong ganito, kailangan tayong magkaisa. Tama si Alkalde Thomas. Bumalik tayo at kunin ang mga gamit at magdala pa ng maraming tao sa likod ng burol para maghukay ng daluyan ng tubig. yaga lang ng kaunti, lahat, malapit na nating marating ang pinagmulan ng tubig. Nandoon lang. Tingnan nyo. Ito ang pinagmulan ng tubig na natagpuan natin noong nakaraan. Evelyn, ano ang susunod na hakbang? Susunod kami sa iyo. Ngayong meron na tayong pinagmulan ng tubig, kailangan nating maghukay ng daluyan ng tubig para ikonekta ang lugar na ito sa nayon at dalhin ang tubig sa nayon. Magtiwala ka sa akin, gawin mo lang ang sinasabi ko, at pangako ko, lahat ay magkakaroon ng tubig. Magsama ka ng ilang tao para tumingin-tingin. Alamin kung may iba pang pinagmulan ng tubig. Dati maraming ligaw na ugat sa lugar na ito. Mabuti ito para sa paglaki ng halaman. Ibig sabihin maraming tubig sa ilalim ng lupa. Sige lahat, tara na. Nakuha ko. Halika, lahat, magpatuloy tayo. Ipagpatuloy natin. Sige, maghukay pa. Halika, konting pagsisikap pa. Kapag natapos na natin ito, magkakaroon tayo ng tubig na maiinom. Gaganda ang buhay. Magaling. Nagawa natin. Naabot na natin ang pinagmulan ng tubig. Uy, nagawa natin. Hindi ako makapaniwalang nagawa natin ito. Evelyn, maraming salamat sa iyo. Malaki ang naitulong mo sa lahat ng mga taga-baryo. Alkalde Thomas, susunod kailangan nating magtrabaho buong gabi para hukayin ang daluyan ng tubig dito. Sa tingin ko ngayong gabi, mag-shift tayo sa trabaho. Ito ay para sa lahat, para mas mabilis tayong magkaroon ng tubig at malampasan ang kalamidad na ito. Ang galing! Talagang mahusay! Tubig. Sa wakas may tubig na tayong maiinom. Ang tubig ay pinagmulan ng buhay. Pwedeng diligan ang mga pananim at magtanim ng pagkain. Ang mga sakuna ay walang pakialam sa atin, pero nagmamalasaki tayo sa isa't isa. Ligtas tayo. Lahat tayo. Hindi na tayo magugutom. Evelyn, salamat sa iyo ang lahat. Talagang nagpapasalamat kami. Una, pinangunahan mo kaming maghukay ng ligaw na ugat. At ngayon ay nakahanap ka ng pinagmulan ng tubig. Kung hindi dahil sa iyo, ang aming nayon ay nagtataka pa rin kung ilan ang magugutom. Evelyn, ikaw talaga ay ang dakilang tagapagligtas ng nayon. Mali ang pagkakilala ko sa iyo. Ikaw ay isang mabuting tao. Hindi ko akalain na isang mahinang babae ay talagang mas may kakayahan kaysa sa aming lahat na lalaki. Sino ang nagsasabing mahihina ang mga babae? Bakit hindi maaaring maging kasing kakayahan ang mga babae? Haha, tandaan mo, ang aming dakilang instruktor minsang nagsabi ng isang tanyag na kasabihan. Ang mga babae ang may hawak sa kalahati ng langit. Tama, ang mga babae ang may hawak sa kalahati ng langit.